Sa taas ng kabundukan, isang nayon ang patuloy na pinapahirapan ng walang humpay na pag-atake mula sa isang S-rank na Fenrir, kaya napilitan silang ubusin ang kanilang ipon upang kumuha ng isang S-rank na pangkat upang talunin ito. Ang mga miyembro ng Flaming Dragon Fang ay kabilang sa pinakamalalakas na adventurer sa mundo, bawat isa ay may natatanging kakayahan. Ngunit si Kurt ay nagkubli sa likod ng isang pader, desperadong iwasan ang anumang pinsala. Gayunpaman, nang lumitaw ang Fenrir, siya agad ang tinarget nito, dahilan upang siya ay matangay sa ere. Sa kanyang pagbagsak, naghanda ang natitirang miyembro ng grupo upang lumaban. Iniutos ni Gulnova, ang kanilang pinuno, kay Bandana na pigilan ang halimaw, kaya inilabas niya ang kanyang alambre at ibinalot ito sa Fenrir. Gayunpaman, napakalakas ng nilalang at inihampas siya sa isang pader. Sa kabutihang palad, may kasama silang manggagamot, kaya agad siyang gumaling at bumalik sa laban. Itinali niya ang sarili sa isang puno, nagbibigay kay Gulnova ng perpektong pagkakataon upang salakayin ang ulo ng Fenrir. Tumalon siya sa ere at sinunog ang halimaw gamit ang apoy ng kanyang mahiwagang espada. Nagdiwang ang mga taga-nayon sa pagkatalo ng Fenrir at, sa kabila ng kanilang kahirapan, naghanda sila ng isang piging bilang pasasalamat sa grupo. Gayunpaman, hindi matanggap ni Gulnova ang pangit na pagkain at inutusan si Kurt na ipagluto siya ng isang maayos na hapunan. Hiniling din ni Bandana na gumawa siya ng isang espesyal na putahe, dahil ito na ang kanilang huling pagkakataon upang matikman ang luto ni Kurt. Hindi lubos maunawaan ni Kurt ang ibig nilang sabihin, kaya tumingin siya kay Gulnova para sa paliwanag. Sinabi ni Gulnova na simula ngayong araw, tinatanggal na siya sa grupo. Nalilito, tinanong ni Kurt kung may nagawa siyang mali, ngunit ipinaliwanag ni Gulnova na hindi ito tungkol sa kanyang nagawa, kundi sa hindi niya nagawa. Bagamat si Kurt ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay, wala siyang silbi sa labanan. At dahil 4 lang ang maaaring miyembro ng isang grupo, kung nais nilang lumakas, kailangan nilang palitan si Kurt ng isang makapangyarihang salamangkero, isang taong kayang lumaban ng mag-isa. Nagmakaawa si Kurt na hayaan siyang manatili, ngunit sinipa siya ni Gulnova sa tiyan, sawang-sawa na sa kanyang pagrereklamo. Hindi na siya kailangan, at iyon na ang katapusan ng usapan. Kinabukasan, umalis si Kurt mula sa nayon, walang direksyon at walang pera. Matapos ang ilang oras ng paglalakad, narating niya ang lungsod ng Simala, ngayon ay halos wala nang natitirang barya. Dahil desperado ng makahanap ng trabaho, napansin niya ang isang ahensya ng paggawa at nagdesisyong subukan ito. Pumasok siya at sinalubong siya ng receptionist, na nagtanong kung naroon siya upang kumuha ng tauhan o maghanap ng trabaho. Ipinaliwanag ni Kurt na nangangailangan siya ng trabaho, kaya sinabi ng receptionist na kailangan muna niyang dumaan sa isang panayam at pagsusulit sa kakayahan. Humingi siya ng ilang pangunahing impormasyon, pangalan, edad, at pinagmulan. Kaya sumagot siya na siya si Kurt Rockhans, 15 taong gulang, mula sa Haste Village sa Shin Mountains. Nagulat si Kershel, dahil hindi pa siya nakarinig ng isang nayon sa mga kabundukang iyon, ngunit nagpatuloy siya at tinanong tungkol sa karanasan ni Kurt sa trabaho. Ipinaliwanag ni Kurt na dating miyembro siya ng Flaming Dragon Fang, ngunit ang kanyang papel ay limitado lamang sa mga gawaing bahay at bigla na lang siyang tinanggal. Labis na nagulat si Kershel nang malaman niyang dating miyembro si Kurt ng isang S-rank na grupo. Kahit na maliit lamang ang kanyang kontribusyon, ang pagkakaroon ng pangalan ng grupong iyon sa kanyang aplikasyon ay tiyak na makakatulong upang makahanap siya ng bagong trabaho. Labis na nabunutin ng tinik si Kurt nang marinig ito. Ngayon, ang tanging natitira na lamang ay ang tapusin ang pagsusulit sa kakayahan upang matukoy ni Kershel ang kanyang mga lakas at kahinaan. Sa mundong ito, ang kakayahan ay isang banal na biyaya mula sa Diyos. At kung suswertehin si Kurt, maaaring matuklasan niya ang isang nakatagong talento sa araw na ito. Ang mga kakayahang ito ay inuuri mula G-rank hanggang triple S-rank, at napakalaki ng agwat sa pagitan ng bawat antas. Ang isang may D-rank na kakayahan sa espada ay mahihirapang iwas-iwas ito, habang ang isang may A-rank na kakayahan ay kayang hamati ng bato ng walang kahirap-hirap. Naroon si Kurt, sabik na malaman kung mayroon siyang natatagong talento. Ngunit agad na wala ang kanyang kasiyahan nang makita niyang ang lahat ng kasanayan niya sa pakikipaglaban ay nasa pinakamababang antas, G-rank. Maliwanag na hindi siya kwalipikado para sa isang trabahong may kaugnayan sa labanan, kaya't agad na gumuho ang kanyang pag-asa. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ni Kershaw na baka magaling siya sa isang kasanayang pangkalakalan, tulad ng alchemy o panday. May isang problema lang, wala ang teknisyan na nangangasiwa ng mga pagsusulit na iyon sa ngayon. Kaya't kailangan bumalik ni Kurt sa susunod na linggo para sa kanyang pagsusulit. Sinabi niya na hindi siya magtatagal ng ganoon katagal dahil wala siyang sapat na pera para makaraos,
kaya kailangan niyang makahanap ng trabaho ngayon din. Naiintindihan ni Kershil ang kalagayan ni Kurt, kaya't hiniling niyang subukan nitong buhatin ang isa sa mga sako ng buhangin sa tabi. Sinubukan ito ni Kurt, at nang inilagay niya ang kanyang mga kamay sa sako, nakaramdam siya ng kakaibang sensasyon, parang may kaunting mana na nawala sa kanya. Gayunpaman, nagawa niyang buhatin ito, kaya't inisip ni Kershil na maaari siyang magtrabaho sa konstruksyon. Ipinaliwanag ni Kershil na kasalukuyang naghahanap ng mga manggagawa ang Margraviate ng Tron upang tumulong sa muling pagtatayo ng mga pader ng lungsod. Sa kanyang sulat ng rekomendasyon, hindi dapat mahirapan si Kurt sa pagkuha ng posisyon doon. Nagpapasalamat sa kanya, hindi na nag-aksaya ng oras si Kurt at agad na nagtungo sa Margraviate upang magpakilala. Makalipas ang kaunti, binasa ng tagapamahala ang liham ni Kurt na humihiling na magtrabaho roon. Ngunit hindi sapat ang lakas ng katawan ni Kurt para sa gawaing pangkonstruksyon. Gayunpaman, dahil kulang siya sa mga manggagawa, nagpasya siyang bigyan ng pagkakataon si Kurt. Inutusan siyang humalo ng semento at gamitin ito upang ayusin ang pader, at ang kanyang sahod ay ibabe sa dami ng matatapos niya. Sinabi ng tagapamahala na babalik siya mamaya upang suriin ang progreso ni Kurt, at binigyang babala siya na kung hindi man lang siya makakagamit ng kalahating bar aisles ng semento sa loob ng 3 oras, mababa ang magiging bayad sa kanya. Nakaramdam si Kurt ng pagnanais na magtanong dahil hindi man lang binanggit ng tagapamahala ang tungkol sa pagbuhos ng mana sa semento upang mapatibay ito. Ngunit pinili niyang manahimik, iniisip na marahil ay isang bagay ito na alam na ng lahat. Gayunpaman, nagulat siya na kalahating bar aisles lang ng semento ang pang-araw-araw na kota, tila napakadali nito. Kaya't nagpasya siyang gumamit ng mas maraming semento hanggat maaari bago bumalik ang tagapamahala. Nang bumalik ang tagapamahala, nagulat siya nang makita niyang natapos na ni Kurt ang isang buong bahagi ng pader. Humingi ng paumanhin si Kurt, sinabing maaari pa sana niyang tapusin ang iba, ngunit naubusan siya ng semento sa kalagitnaan. Halos hindi makapaniwala ang tagapamahala na nagawa talaga ni Kurt na kumpunihin ang higit sa 1/4 ng kanlurang pader. Interesado, tinanong niya kung paano nagawa ni Kurt na maabot ang itaas, at walang pakundangang ipinaliwanag ni Kurt na basta niya lang itinapon ang semento pataas at ginamit ang isang patpat upang pantayin ito. Sa normal na pagkakataon, maaaring akusahan ng tagapamahala si Kurt ng pagsisinungaling, tila imposible ang ganoong pahayag. Ngunit dahil malinaw na nagawa ito ni Kurt, walang ang nagsasabi siya ng totoo. Dahil sa pagkamangha, tinanong ng tagapamahala kung gaano katagal balak manatili ni Kurt. Nang sumagot si Kurt na 1 linggo lang niya kailangan ng trabaho, nakahinga ng maluwag ang tagapamahala. Sinabi niyang sapat na ang nagawa ni Kurt para sa araw na iyon at maaari na siyang umuwi, dahil wala siyang sapat na pera upang bayaran siya ng buo. Iniabot niya kay Kurt ang isang maliit na supot ng pera at nangakong ipapadala ang natitira sa pamamagitan ng guild. Nagulat si Kurt dahil kahit ang maliit na supot na iyon ay naglalaman ng mas maraming pera kaysa sa anumang kinita niya noon habang kasama ang hero party. Sa mga sumunod na araw, patuloy siyang masigasang nagtrabaho sa pagkukumpuni ng pader, hanggang sa bigla na lang siyang sinabihan ng tagapamahala na tinatanggal na siya sa trabaho. Nito, tinanong ni Kurt ang dahilan, at ipinaliwanag ng tagapamahala na ang pagsasaayos ng pader ay inilaan upang magbigay ng trabaho sa mga mahihirap. Ngunit dahil sa sobrang bilis ni Kurt, kung magpapatuloy siya sa trabaho, wala nang matitirang trabaho para sa iba. Wala siyang sama ng loob kay Kurt, ngunit batay sa kanyang nakita, madaling nasa double S rank, o baka triple S rank pa, ang kakayahan ni Kurt. Kaya't naniniwala siyang mas makabubuti para kay Kurt na maghanap ng mas angkop na trabaho. Ibigay niya kay Kurt ang natitirang bayad bilang kabayaran sa biglaang pagtanggal at pagkatapos ay umalis. Ngunit, maling-mali ang pagkaintindi ni Kurt sa sitwasyon at inisip niyang nais lang siyang tanggalin ng manager dahil siya ay masamang manggagawa. Pumunta siya pabalik sa ahensya at nakipagkita kay Kershil upang sabihin na siya ay tinanggal, at kinakailangan pa ng ilang araw bago masuri ang mga katangian ni Kurt sa kalakalan. Habang nagsasalita sila, narinig nila ang ingay sa harap ng desk, at mukhang may isang babae na nanghihikayat ng tao. Ngunit sinabi ng receptionist sa desk na walang tatanggap sa kondisyon ng kanyang alok. Gayunpaman, patuloy na pinipilit ng babae ang receptionist na maghanap ng tao, at nagsisimula ng makaakit ng atensyon dahil sa ingay na kanyang nililika, kaya't pinasya ni Kershil na lumapit at alamin kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ng kasamahan ni Kershil na ang babae ay naghahanap ng minero upang maghukay sa isang hindi pa natutuklasang bundok, ngunit tumanggi siyang magbigay ng paunang bayad, at nagsabing magbabayad lamang siya kung magtatagumpay ang paghuhukay. Pumayag si Kershil na walang sinuman ang tatanggap sa ganitong mga kondisyon,
kaya't tinangka niyang kumbansihin ang babae na kumuha ng mga namumuhunan upang mag-develop ng minahan. Ngunit sinabi ng babae na hindi niya kayang gawin iyon dahil kung hindi niya mababayaran ang mga buwis bago magtapos ang linggo, magkakaroon sila ng countermine. Dumating si Kurt at sinabi na handa na siyang tanggapin ang trabaho. Sa kanyang baryo, tumulong siya sa paghuhukay sa minahan, kaya may sapat siyang karanasan. Nagtanong si Kersel kung talagang nais ni Kurt tanggapin ang trabaho, at binalaan siyang ang kontrata ng babae ay maaaring mag-iwan sa kanya ng walang bayan. Bago makasagot si Kurt, ininterrupt siya ng babae at inamin na sana'y makahanap siya ng isang matipuno at malakas na duwende kaysa sa isang payat na lalaki. Pakiramdam niya'y may kasalanan siya sa pagtatalaga ng ganitong trabaho kay Kurt. Ngunit ang sinumang duwende ay maghihingi ng hindi bababa sa 10 pilak na paunang bayad, kaya't dahil wala siyang ganoong halaga, napilitan siyang tanggapin si Kurt. Habang umaalis sina Kurt at ang babae, nakaramdam ng awa si Kersel na pinayagan niyang tanggapin ni Kurt ang trabaho dahil malamang hindi ito sulit sa oras. Sa totoo lang, iniisip niyang mas mabuti pang magtrabaho na lang si Kurt sa isang bahay aliwan. Habang nagpapalipas siya ng oras tungkol kay Kurt, tinawag siya ng kasamahan at sinabi na may bagong bank transfer na dumaan. Ayon, ito raw ang natitirang bayad na ipinangako ng manager bilang kabayaran sa lahat ng trabahong ginawa ni Kurt sa pader. Inaasahan ni Kersel na ilang pirasong pilak lang ang matatanggap, ngunit ito pala ay isang tseke na nagkakahalaga ng 200 ginto, at napakalaking halaga nun. Ang pagkakaalam na kumita si Kurt ng ganoon kalaki ay nag-iwan sa kanya ng pagkabigla kaya't nadapa siya sa mga sako ng buhangin sa sahig. Agad siyang binanggit ng kanyang kaibigan na mag-ingat siya. Hindi ito ordinaryong mga sako ng buhangin kundi mga espesyal na kasangkapan para sa pagsukat ng kapasidad ng mana. Ang mga ito ay nagiging mabigat kapag hinawakan ng isang tao na may malalaking imbakan ng mana. Ang karamihan ng mga ordinaryong tao ay hindi nito naaapektuhan, kaya't madali lang para kay Kersel ang magbuhat ng isa. Ngunit naaalala niya kung paano nahirapan si Kurt na ilipat ang parehong sako ilang araw lang ang nakalipas, kaya't nag-aalala siya kung talaga bang kasing average siya tulad ng inaakala. Samantala, papunta sina Kurt at Julius sa kagubatan upang makarating sa kanyang campsite. Ngunit nang dumating sila, medyo nag-aalala si Kurt dahil isang tent lang ang nandoon. Sinabi ni Julia na sapat na ang tent para matulog silang dalawa, ngunit sinabi ni Kurt na hindi siya makakatulog kapag natutulog siya sa tabi ng isang magandang babae tulad ni Julia. Nang marinig ni Julia ang sinabi ni Kurt na cute siya, nagalit siya dahil akala niya tinutukso lang siya ni Kurt. Ngunit sinabi ni Kurt na talagang tingin niya ay cute siya. Napagtanto ni Julia na tapat si Kurt, kaya't binigyan siya ng isang patatas para sa hapunan. Hindi ito marangya, isang pinakuloang patatas lang. Ngunit matagal na simula nang may nagluto para sa kanya, kaya't labis niyang pinahahalagahan ang magandang gawain. Nagpapasalamat din siya na si Julia ay nakaupo at kumakain kasama niya, lalo na't ang mga dating kasama niya sa hero party ay hindi kailanman pinapayagan siyang makisalamuha sa kanila habang kumakain. Nang gabing iyon, natulog sina Kurt at Julia, ngunit nahirapan matulog si Kurt dahil natutulog si Julia sa kanyang mga underwear. Hindi siya makakatulog sa tabi niya, kaya't nagdesisyon siyang lumabas ng tent at matulog na lang sa labas. Nang umalis si Kurt sa tent, binuksan ni Julia ang kanyang mga mata dahil nagkunwari lamang siyang natutulog. Sinasadya niyang humiga sa kama ng nakapanti upang makita kung si Kurt ba ay isang tao na mang-aabuso sa kanya habang natutulog, ngunit ngayon ay alam niyang mabuti siyang tao. Kinabukasan, lumabas si Julia mula sa tent at nakita si Kurt na natutulog sa ilalim ng puno, kaya't nakaramdam siya ng kaunting guilt dahil pinatulog niya ito sa labas. Ngunit napansin niyang naayos na ang kanyang jacket. Nagising si Kurt sandali pagkatapos, kaya't tinanong niya kung siya ang nag-ayos nito, at kinumpirma niyang siya nga. Talagang namangha si Julia sa kasanayan ni Kurt sa pananahi at nagsimulang magtaka kung magiging magaling siya sa pagmimina, ngunit huli na upang humanap ng kapalit, kaya't mas mabuti nang magsimula na sila. Tinanong ni Kurt si Julia kung nakapili na siya ng lugar para magsimula ng pagmimina. Ngunit balak lang niyang maghukay sa mga random na lugar at manalangin na makakita ng mga mahahalagang ore. Sinabi ni Kurt na hindi siya makakakita ng anumang bagay kung ganoon ang paraan ng paghahanap, at may alam siyang mas epektibong paraan. Dinala ni Kurt si Julia sa isang bahagi ng bundok, at pagkatapos magmasid ng kaunti, nakakita siya ng isang bato na puno ng mga hiyas. Namangha si Julia dahil natuklasan ito ni Kurt ng napakadali, ngunit sa loob lamang ng ilang minuto, nahanap ni Kurt ang bawat isang hiyas sa bahaging ito ng bundok. Hindi makapaniwala si Julia. Kung maibebenta niya ang lahat ng mga hiyas na ito, maaaring mabayaran na ang kanyang utang. Gayunpaman, ipinaalam ni Kurt sa kanya na hindi niya ito maaaring ibenta. Naiintindihan ni Julia ang punto niya.
Dahil si Kurt ang nakakita ng mga ito, ibig sabihin ay siya ang may karapatan sa kita, ngunit hindi yun ang layunin niya. Ang ibig niyang sabihin ay magiging mas mahalaga ang mga hiyas kung babaguhin niya muna ang mga ito sa mga magic crystals. Tama si Kurt tungkol doon, ngunit sinabi ni Yulia na may 10th lamang na mga manguukit sa buong kaharian na bihasa sa paggawa ng magic crystals mula sa mga hiyas. Ngunit habang nagsasabi siya ng lahat ng ito, natapos na ni Kurt ang paggawa ng isang hiyas bilang magic crystal. Hindi makapagsalita si Yulia dahil hindi lamang si Kurt ang lumikha ng magic crystal, kundi nagawa niya ito agad, samantalang ang pinaka-experienced na mga mage ay kailangang gumugol ng isang oras para makagawa ng isang magic crystal. Pagkatapos tapusin ni Kurt ang paggawa ng mga magic crystals mula sa mga hiyas, pumayag siyang ipahiram kay Yulia ang mga ito upang ibenta. Kaya't umalis siya habang si Kurt ay nanatili sa bundok upang tapusin ang ilang bagay na nais niyang matapos. Dumaan si Yulia sa customs agency ng syudad at ipinaalam na balak niyang magbenta ng mga magic crystals sa Royal Capital. Ngunit dahil sobrang mahalaga ang mga magic crystals, tinanong ng gwardya kung saan niya nakuha ang mga ito. Hindi nais magbigay ng anumang detalye, ipinakita na lamang ni Yulia ang kanyang royal family emblem, na nagpatigil sa mga tanong. Isang bluff ito, dahil tumigil na siya sa pagtatrabaho para sa royal family at nakalimutan lamang nilang bawiin ang kanyang emblem, ngunit naging epektibo pa rin. Pinayagan siya ng customs agent na gamitin ang teleportation circle upang makapunta sa kabisera. Pagdating doon, pumunta siya sa tindahan ng isang matandang kaibigan at sinabi kay Mimiko na may mga magic gems siyang nais ibenta. Binantayan ni Mimiko ang mga crystals, at sa una, mukhang wala namang espesyal na halaga ang mga ito. Ngunit nang masusing tignan, napansin niyang may 10 beses na higit na mana ang laman ng mga ito, kaya't bawat crystal ay may halagang 10 ginto. Laking gulat ni Yulia, lalo pat ibinigay sa kanya ni Kurt ang 50 nito. Nang walang abala, iniabot ni Mimiko ang isang pouch na may 500 ginto. Ngunit bago umalis si Yulia, may dalawang mahalagang kondisyon si Mimiko. Una, iginiit niyang kailangan sumang-ayon si Yulia na ibenta lamang ang mga ganitong crystal sa kanyang tindahan. Matapos lahat, kung ang mga ganitong makapangyarihang crystals ay ipapakalat ng walang pangangalaga, maaari itong magdulot ng sakuna. Pangalawa, tinanong niya kung sino ang gumawa ng mga crystals. Tinanggap ni Yulia ang unang kondisyon, ngunit ipinaliwanag na hindi niya kayang ibunyag ang pangalan ng gumawa ng mga crystals kay Mimiko, maliban kung makuha muna ang permiso ng gumawa. Dahil si Mimiko ay isang court mage ng royal family, sinubukan niyang gamitin ang kanyang autoridad, at humiling na ibigay ni Yulia ang mga detalye ng misteryosong mage. Ngunit hindi na nagtatrabaho si Yulia sa ilalim ng korona, kaya't wala siyang obligasyong sundin ang mga utos ni Mimiko. Agad na naintindihan ni Mimiko na hindi ibubunyag ni Yulia ang detalye ni Kurt, kaya't umayon siya sa isang bagay, na siguraduhin ni Yulia na hindi aalis si Kurt patungong ibang bansa. Bukod pa dito, nag-alok siya. Kung papayag si Kurt na magtrabaho para sa royal family, handa si Mimiko na ipagkaloob sa kanya ang rango ng count, pati na rin ang hindi limitadong mga pribilehiyo na gamitin ang Royal Research Laboratory at tamasahin ang lahat ng mga benepisyo nito. Yulia ay umalis mula sa tindahan ni Mimiko, at kinabukasan, nagpunta siyang muli sa bundok upang makipagkita kay Kurt. Ngunit laking gulat niya nang matuklasan na nakapagpatayo si Kurt ng isang buong bahay sa isang gabi lamang. Sa kabila niyon, ipinaliwanag ni Yulia na may kaibigan siya na gustong i-hire si Kurt bilang royal mage. Kapag tinanggap niya ang posisyon, ituturing siyang isang maharlika kaya tiyak na magkakaroon siya ng magandang sahod at mga benepisyo. Hindi makapaniwala si Kurt na inalok siya ng ganoong kahangahangang trabaho, pero tiniyak sa kanya ni Yulia na totoo ang alok. Tinanong siya ni Yulia kung ano ang gusto niyang gawin, pero sinabi ni Kurt na tatanggihan niya ito. Hindi makapaniwala si Yulia na tatanggihan ni Kurt ang alok, dahil sino ba naman ang tatanggi sa pagkakataong maging royal mage. Ako man ay nagulat dahil napakababaw ng dahilan ni Kurt sa pagtanggi, iniisip niyang hindi siya karapat-dapat sa isang posisyong mas mataas sa iba, at umaasa pa rin siyang makabalik bilang tagagawa ng mga gawaing bahay ng Flaming Dragon kahit pa kailangan niyang magmakaawa para tanggapin siyang muli. Samantala, ang grupo ng Flaming Dragon ay binubugbog ng isang halimaw na punong kahoy. Hindi magamit ni Galova ang kanyang fire magic sa hindi malamang dahilan kaya't hiniling niya kay Marlepist na gamutin siya. Matagal na siyang sinusubukang gamutin ni Marlepist pero hindi gumagana ang kanyang healing magic tulad ng dati. Hiniling ni Galova sa bagong miyembro na gumamit ng fire magic para talunin ang puno, pero hindi marunong ang bagong tao ng fire magic, na siya namang trabaho ni Galova. Wala na ang chemistry ng grupo mula nang umalis si Kurt, at si Banden lang ang nakapapansin na unti-unti nang guguho ang kanilang grupo.
Balik kay Kurt, ang trabaho niya ngayon ay tumulong kay Ulysses sa pagmina ng mga hiyas. Sinabi niya sa kanya na may nahanap siyang magandang gemstone kahapon kaya makakahanap pa siya ng mas marami para kay Yulia. Masaya si Yulia sa sigasig niya, pero nag-aalala siya na baka pagod na si Kurt mula sa trabaho kahapon. Sinabi naman ni Kurt na huwag siyang mag-alala dahil nakatulog siya ng 6 na oras kagabi. Nabigla si Yulia at nagsimulang magbilang sa isip kung paano nagawang magpatayo ng buong bahay ni Kurt at nakakumpleto pa ng 6 na oras na tulog. Pero inakala ni Kurt na galit si Ulysses sa kanya dahil masyado siyang natulog, kaya humingi siya ng tawad at nangakong babawi sa kanyang catamaran. Kailangang ipaliwanag ni Ulysses ang lakas ni Kurt sa kanya balang araw, pero hindi niya alam kung paano sisimulan, kaya nagpatuloy na lang sila sa pagmimina. Dinala ni Kurt si Ulysses sa lugar na nahanap niya. Kahit mukhang ordinaryong bahagi ng kagubatan, sinabi niyang makakahanap siya ng magagandang bato rito. Binalaan din niya si Yulia na huwag maghukay lampas 500 metro, na para bang aksidente mong magagawa iyon. Umalis na si Kurt kaya't tinanong siya ni Yulia kung saan siya pupunta. Ipinaliwanag ni Kurt na may pupuntahan siyang ibang minahan at magkikita na lang sila ulit mamaya. Buong araw naghukay si Ulysses at sa hapon ay nahanap niya ang isang malaking topaz gem. Inilagay niya ang lahat ng gintong barya mula sa magic gem sa account ni Kurt dahil siya ang nakahanap ng mga iyon. Pero dahil siya ang nakahanap ng topaz, magagamit niya ang kita para pambayad ng buwis. Maaari rin sana niyang kumbansihin si Kurt na gawing magic gem ito para mas lumaki ang kita, pero nagdesisyon siyang huwag samantalahin ang kabaitan ni Kurt. Dahil dito, nagdesisyon siyang puntahan si Kurt. Batay sa mga nakita niya sa ginagawa ni Kurt, alam niyang susobra ito, pero hindi niya inasahang nakagawa na ito ng buong sistema ng tunnel sa loob lamang ng 8 oras. Lumabas din si Kurt at sinabi niyang sa kasamaang palad ay kaunti lang ang nahanap niyang bato na hinahanap niya. Lahat ng iba pa ay puro walang kwentang bato kaya't plano niyang itapon ang mga iyon pagkatapos. Tiningnan ni Ulysses ang kariton ng bato at mukhang masyadong maganda ang mga iyon para ituring na basura. Tinanong niya si Kurt kung ano ang mga iyon. Ipinaliwanag ni Kurt na ang mga iyon ay mithril ores, pero sa nayon ni Kurt, sobrang karaniwan ang mithril kaya't palagi lang nila iyong itinatapon kapag nakakita sila. Walang masabi si Ulysses sa narinig niya. Gusto na rin niyang malaman kung anong klaseng nayon ang pinanggalingan ni Kurt. Tinanong niya kung anong hiyas ang hinahanap ni Kurt kung ang mithril para sa kanya ay basura. Kinuha ni Kurt ang isang maliit na bato at sinabi niyang ang hinahanap niya ay orichalcum, pero kaunti lang ang nahanap niya, sapat lang para punuin ang isang maliit na kahon. Ang orichalcum ay kilala bilang metal ng mga Diyos kaya kahit 1 gramo lang ay milyones na ang halaga, at basta-basta lang nakahanap si Kurt ng isang kahon nito. Hindi alam ni Yulia na may orichalcum sa ganitong lugar, pero sinabi ni Kurt, pwede mo iyang main kahit saan, kailangan mo lang maghukay ng 8 kilometro pababa sa lupa para makuha. Si Ulysses ay nagdesisyong sapat na ang pagmimina para sa araw na ito at dahil sapat na ang topaz na nakuha niya para pambayad ng buwis, tapos na ang kontrata niya kay Kurt. Ibig sabihin, kailangan nang maghanap ni Kurt ng ibang trabaho dahil wala pang nagsasabi sa kanya tungkol sa bundok ng ginto sa kanyang bank account. Habang papunta siya sa ahensya, nasalubong niya si Bandana at natuwa siyang makita ito, pero tinanong niya kung anong ginagawa nito doon. Sinabi ni Bandana na hindi na siya bahagi ng Flaming Dragon, pero may mas malalim pang kwento dito. Pagkatapos ng palpak nilang misyon, pumunta si Galova sa isang 5-star restaurant para kumain ng masarap, pero kumpara sa luto ni Kurt, lasang basura ang lahat ng pagkain doon. Galit na galit si Galova kaya sinira niya ang lugar at umalis nang hindi nagbabayad. Habang naglalakad siya sa isang eskinita, nasalubong niya si Bandana at sinabihan siyang samobra siya sa pagsira ng restaurant. Pero ang iniintindi lang ni Galova ay makakain ng masarap, kaya inutusan niya si Bandana na hanapin si Kurt at pilitin siyang bumalik kahit kailangang pilayin ito. Halatang nawawala na sa katinoan si Galova kaya hindi na siya pinagtalunan ni Bandana. Sa halip, kinuha niya ang teleportation crystal ni Galova at tumakbo palabas ng eskinita. Habang umaalis siya, nakita niyang papalapit ang mga bantay ng lungsod sa kinaroroonan ni Galova, at dahil wala na siyang teleportation crystal, siguradong mahuhuli siya dahil sa ginawa niya sa restaurant. Bukod pa rito, pinatawag si Marl ng simbahan kaya opisyal nang nagkawatak-watak ang Flaming Dragon. Bagaman hindi binanggit ni Bandana ang karamihan sa detalye tungkol sa pagkabaliw ni Galova, nalungkot si Kurt nang marinig na wala na ang Flaming Dragon dahil hindi na siya pwedeng bumalik. Pero hindi maintindihan ni Bandana kung bakit gusto pa niyang bumalik. Ipinaliwanag ni Kurt na malaki ang utang na loob niya kay Galova at hindi pa rin niya alam kung gaano kasama ito, kaya malungkot siya na hindi na sila makakatrabaho muli.
Si Bandana naman ay wala talagang pakialam kay Golova dahil ginamit lang niya ito bilang dahilan para bantayan si Kurt. Dahil papunta si Kurt sa ahensya, inisip ni Bandana na naghahanap ito ng trabaho, at kung ganoon, may perfectong alok siya. May kaibigan siyang naghahanap ng katulong sa kanyang pagawaan, at mukhang magandang trabaho ito dahil Italier Master ang kaibigan niya. Iilan lang ang Italier Master sa buong mundo at malaki ang impluwensya nila, kasing taas ng isang Viscount. Tinanong ni Bandana si Kurt kung gusto niya ang trabaho, at sabik siyang pumayag kaya binigyan siya ng mapa at pinapunta na. Sa wakas, nakarating si Kurt sa pagawaan ng Italier Master pero nagtaka siya dahil mukhang karaniwang bahay lang ito. Kumatok siya at isang maliit na babaeng elf ang sumagot. Nagulat si Kurt dahil hindi niya inaasahan na ang Italier Master ay isang batang babae. Pero ipinaliwanag ni Michelle na assistant lang siya ng master. Sinabi ni Kurt na naroon siya para sa trabaho, at natuwa si Michelle dahil kailangan talaga niya ng tulong. Dinala niya si Kurt sa kusina at pagkasampo niya pa lang sa loob, naamoy na agad niya ang amoy ng Davy Jones locker. Humingi ng paumanhin si Michelle sa gulo ng kusina pero hindi siya pinahinto ng master kaya hindi siya nakapaglinis. Biglang tinawag ng master si Michelle kaya dali-dali siyang umalis at pinakiusapan si Kurt na tulungan siyang maglinis. Medyo nadismaya si Kurt dahil akala niya tutulong siya sa Italier Master, pero simple lang naman ang gawaing bahay kaya nagsimula na siya. Pagkalipas ng 30 minuto, malinis na ang buong kusina pero hindi sinabi ni Michelle kung ano na ang susunod kaya naglakad-lakad si Kurt sa mga pasilyo para hanapin siya. May nakita siyang pinto at kumatok siya. May babaeng nagsabing pumasok siya, pero pagpasok niya, nakita niyang halos hubad na nakahiga ang babae sa kama. Natarante si Kurt at humingi ng paumanhin sa abala pero tila hindi naman ito apektado. Nang makita niya itong ganoon, ipinaliwanag ni Kurt na hinahanap niya si Michelle, kaya sinabi ng babae sa kanya na nasa basement si Michelle. Papunta na sana si Kurt para hanapin si Michelle pero napansin niya ang maitim na marka sa tiyan ng babae. Nakilala niya itong isang sumpa kaya tinanong niya kung pwede niyang tingnan ito ng mas malapitan. Pumayag ang babae kaya lumapit si Kurt at sinimulang salatin ang bahaging may sumpa. Ang mga sumpang ganito ay karaniwang sumisira sa mga internal organs sa paligid ng apektadong bahagi, kaya malamang na sobrang hirap para sa babae na kumain. Pero lumalabas na buo pa rin ang tiyan niya kaya inalok ni Kurt na ipagluto siya. Samantala, nakipagkita si Yulisha kay Mimiko para pag-usapan ang Mayet Hill at halang na nahanap ni Kurt. Hindi pa nga niya ginawang magic crystal pero lampas 50,000 gintong barya na agad ang halaga nito, kaya nagsisimula ng mag-alala si Yulisha. Tinanong niya si Mimiko kung ano ang maaaring mangyari kapag nalaman ng mga tao ang tungkol sa kakayahan ni Kurt. Sa pinakamagandang kaso, maaaring dukutin si Kurt at gawing alipin, sa pinakamalala, ipapaslang siya dahil sa sobrang panganib niya. Tinanong ni Mimiko si Yulisha kung ano ang plano niya para kay Kurt, at sa ngayon ay iniisip niyang gawin itong isang Atelier Master para magkaroon ito ng kapangyarihang hindi siya mapagsamantalahan ng iba. Balak din niyang maging tagapagbantay ni Kurt. Pero mahirap itong kumbansihin dahil masyado siyang manhid para mapansin kung gaano siya kahusay at mas lalo pang mabigat dahil palagi niyang minamaliit ang sarili niya. Kaya kailangan ng kumilos ni Yulisha bago pa mapahamak si Kurt. Samantala, katatapos lang lutuin ni Kurt ng lugaw para sa babaeng nakilala niya, nang biglang lumabas mula sa basement sina Michelle at ang Italier Master na si Alia. Pareho silang nagulat na hindi na mukhang biohazard ang kusina, at higit pa doon, na nalinas ito ni Kurt sa ganang kaikling panahon. Napansin ni Alia na nagluluto si Kurt ng lugaw, kaya ipinaliwanag niyang nagutom ang babaeng nakita niya sa isang silid. Medyo nag-alala si Alia na nakita ni Kurt ang babae kaya pinanggakuan niya itong huwag sabihin sa kahit sino ang tungkol sa kanya. Nangako si Kurt kaya sinabi ni Alia na pwede na siyang umuwi at binigyan siya ng 3 pilak na barya. Nagulat si Kurt na binayaran siya ng ganoon kalaki para lang sa paglilinis ng kusina, pero sabi ni Alia ay karapat-dapat siya doon dahil sa sipag niya, at inimbitahan siyang bumalik kinabukasan. Maya-maya, pumunta si Ophelia sa silid ng babae dala ang lugaw na niluto ni Kurt. Pinapaalalahanan niya itong bawal siyang ipakita sa iba, pero sa ngayon ay tila wala namang banta si Kurt kaya hindi siya nag-aalala na isisiwalat nito ang sikreto. Hindi pa kumakain sila kaya sinabi ni Ophelia na sandali lang at susubukan muna niya kung may lason ng lugaw. Pero sabi ni Le, hindi na kailangan. Sandali lang daw silang nag-usap ni Kurt pero ramdam niya sa kanyang kutob na mabuting tao ito. At saka, wala naman daw saysay na lasunin pa siya kung ganoon nakalala ang kanyang sumpa. Sanay na siyang pagdudahan ang mga tao sa paligid niya, pero sa pagkakataong ito ay gusto niyang magtiwala ng buong buo. Naiintindihan iyon ni Ophelia kaya pinayagan siyang kainin ang lugaw.
pero pagkain nila ng unang subo, bigla siyang pinagpawisan ng matindi at natamba sa sahig. Akala ni Alia ay talagang ang nilaso ni Kurt ang pagkain kaya handa na siyang mag-umpisa ng paghahanap para patayin ito. Ngunit biglang bumangon sila at sinabing ayos lang siya. Sa katunayan, pakiramdam niya ay mas magaling pa siya kaysa dati, nabali ang sumpa. Walang ideya si Alia kung paano niya uunawain ang nangyari dahil ang sumpang ganoon kahirap baliin ay hindi basta-basta nawawala, pero malinaw na ang pagkain ni Kurt ang bumasag dito. Sa parehong oras, ang lihim na organisasyong naglagay ng sumpa kay Lee ay nagsasagawa ng pulong dahil nalaman nilang nabasag na ang sumpa. Balak sana nilang gamitin iyon para patayin si Lee mula sa malayo, pero ngayon ay kailangan na nilang gumamit ng mas matitinding paraan. Kinagabihan, pumunta sina Ophelia at Lee sa tindahan ni Mimiko dahil may mahalaga silang kailangang pag-usapan. Tinanggal ni Lee ang kanyang hood at agad siyang nakilala ni Mimiko at Ulysses bilang ang ikatlong prinsesa ng kaharian. Ipinaliwanag ni Ophelia na may malakas na sumpang inilagay kay Lee bilang tangka sa kanyang buhay. Hindi pa nila alam kung sino ang may pakana, pero si Lee lamang ang anak ng hari at ni Prinsesa Fran mula sa kahariang Gurumako, kaya ang kanyang pag-iral ay tila simbolo ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang kaharian. Malinaw na may balak si Selma na pasimulan ang digmaan. Masaya si Mimiko na ligtas si Lee pero nagulat siya na nabasag nito ang ganoong kalakas na sumpa. Gayunpaman, sinabi ni Lee na hindi niya iyon nagawa mag-isa. Ang sumpa ay nabasag ng isang lalaking nagngangalang Kurt. At pagkarinig ng pangalan niya, nagulat at nataranta agad ang dalawa. Ipinaliwanag ni Ophelia na nakawala si Lies mula sa sumpa matapos niyang kainin ang essential na lugaw ni Kurt, at nagtataka si Ulicia kung ano pang mga imposibleng bagay ang nagawa ni Kurt sa loob ng 6 na oras na nawala siya rito. Biglang nagsalita si Mimiko at sinabi na ang taong naglagay ng sumpa kay Lies ay tiyak na may koneksyon sa isang gumagamit ng sumpa at may sapat na impluwensya upang makialam sa anti-curse barrier sa paligid ng palasyo. Mayroon siyang 3 pinaghihinalaan na akma sa mga pamantayang ito, at kabilang dito si Senador Ova, ang unang general ng Royal Expeditionary Forces, si Pope Tristan ng Poland Church, at si Isidora, ang ikatlong reyna ng kaharian. Bagaman sang-ayon sina Ophelia at Lies na kayang pakialaman nina Tristan at Isidora ang anti-curse barrier, hindi nila iniisip na kayang gawin ito ni Senador Ova. Sumagot si Ulicia na may koneksyon si Senador Ova sa Thieves Guild at eksperto sila sa ganitong bagay. Dahil walang tiyak na paraan upang matukoy ang salarin, nagpanukala si Ophelia ng isang plano. Sinabi niya na maglalagay sila ng patibong upang malaman kung sino ang gustong saktan ang prinsesa. Ipinaliwanag niya na ayon sa batas ng kanilang bansa, naging ganap na adult si Lies matapos ang kanyang 15 kaarawan at kailangan na niyang maglaan ng 1 taon para sa pagsasanay. Sinabi ni Ophelia na gagawa sila ng peking pagawaan para doon at mag-iimbento ng isang huwad na Aethermeister upang mga siwa sa pagsasanay. Kapag nagsimula si Lies na magsanay sa ilalim ng huwad na Aethermeister, susubukan ng kanyang mga kaaway na magkalap ng impormasyon tungkol sa kanyang guro, ngunit dahil peke ito, wala silang mahahanap. Naunawaan ni Mimiko na kung masyadong magsusumikap ang mga kaaway ng prinsesa na alamin kung sino ang kanyang guro, mabubunyag nila ang kanilang sarili, ngunit hindi alam ni Ophelia kung saan sila makakahanap ng taong kwalipikado para sa papel ng huwad na Aethermeister. Si Ulicia ang may sagot sa kanyang problema at agad niyang ipinakita ang mahiwagang kristal na ginawa ni Kurt. Habang naguguluhan si Ophelia sa pagkakatuklas na higit sa isang SSS rank skill ang taglay ni Kurt, lubos namang humanga si Lies. Samantala, nagtungo si Kurt sa pagawaan ni Ophelia kinabukasan ngunit sarado ito. Nakasalubong niya si Michelle paglabas at sinabi nito na matapos siyang bisitahin kahapon, umalis na si Ophelia kaya wala siyang trabahong gagawin. Nalungkot si Kurt sa kanyang narinig ngunit agad siyang na-distract ng kanyang kumakalam na tiyan. Pumunta siya agad sa isang bahay panuluyan upang kumain at doon niya narinig ang ilang adventurers na nag-uusap tungkol sa pagkansela ng kanilang misyon dahil umatras ang kanilang porter. Naisip ni Kurt na ito na ang pagkakataon niyang makahanap ng trabaho at nilapitan niya ang mga adventurer para mag-alok. Sinabi ng babae na mukhang hindi man lang kayang buhatin ni Kurt ang sarili niyang timbang, ngunit sinampal siya ng knight at sinabi kay Kurt na hindi siya mukhang sapat na malakas para tulungan sila dahil maghuhuli sila ng mga golem na mahigit 200 kilo ang bigat. Masiglang sinabi ni Kurt na kaya niyang buhatin ang 200 kilo ng walang problema at upang patunayan ito, binuhat niya ang 2 lalaki sa grupo. Una niyang binuhat ang samurai at pagkatapos ay ang knight na may suot na buong armor, kaya namangha ang lahat sa bahay panuluyan. Matapos patunayan ang kanyang kakayahan, nakuha ni Kurt ang trabaho bilang porter ng grupo para sa misyon at nang matapos ang pagpapakilala, napagtanto niyang mababait ang mga ito.
Nagpasya siyang gawin ang kanyang makakaya upang hindi sila bigan. Ngunit nang papasok na sila sa isang dungeon, nadulas siya sa isang slime at na-stuck. Sinabi ng ranger na si Senna na tusukin niya ang core ng slime upang patayin ito, ngunit hindi man lang niya ito nagawa at ang sarili niya ang natserve niya. Labis na nadismaya si Senna sa kakulangan ng kanyang kakayahang lumaban, ngunit tinalo niya ang slime para sa kanya. Humingi ng paumanhin si Kurt sa kanyang grupo dahil sa pagkaantala, ngunit sinabi nila sa kanya na huwag siyang mag-alala dahil ang trabaho niya ay magbuhat lang ng mga gamit at tungkulin nilang panatilihing ligtas siya. Isa itong kakaibang karanasan para kay Kurt dahil dati, palaging nagagalit ang kanyang mga kasamahan tuwing nagkakamali siya. Napaiyak siya dahil dito ngunit pinunasan niya ang kanyang luha at ipinagpatuloy ang misyon. Nang makarating sila sa kuweba, pinakalat ni Senna ang kumikislap na lumot para mas lumino ang paligid at napansin ni Kurt ang sariwang ebak ng goblin. Sinasabi ng mga adventurer sa kanya na kaya nilang talunin ang ilang goblin ng madali pero kailangan nilang tumakas kapag nakasalubong nila ang isang grupo. Nagpatuloy sila at may nakita si Kurt sa pader ng kuweba nang biglang may mapansin ang mga adventurer na goblin. Pinatay nila ito agad pero nakatawag ito ng mga kasama bago mamatay. Maya-maya ay nagsimulang marinig ang mga goblin mula sa magkabilang direksyon at na-realize ng mga adventurer na wala na silang takas. Sinabi ni Kurt na may nakita siyang lihim na lagusan na maaari nilang gamitin para makatakas pero nagpas siyang gumawa ng ibang plano ang mga adventurer. Pagkabukas ni Kurt ng lihim na pinto, sinundan siya ni Senna at sinabing tutulungan siyang makahanap ng labasan pero sa halip ay isinara niya ang pinto. Nagtaka si Kurt sa ginagawa niya pero sinabi ng mandirigma at ng samurai mula sa kabila na wala na silang ibang paraan para makatakas dahil dumarating na ang mga goblin mula sa magkabilang panig kaya't nagpasya silang manatili at tigilan ang mga kalaban habang sina Kurt at Senna ay hahanap ng daan palabas. Nabigla si Kurt at sinabing lalaban din siya pero pinatahimik siya ni Senna at sinabing hindi nga niya kayang pumatay ng slime at magiging pabigat lang siya. Labis ang pagkalungkot ni Kurt nang mapagtanto niyang isinusugal ng dalawang adventurer ang kanilang buhay para sa kanya at wala man lang siyang magawa para tumulong. Pero sinabi ni Senna na makakaligtas sila. Sinabi niya kay Kurt na kailangan nilang mabilisang makahanap ng daan palabas pero habang pinapakalat niya ang kumikislap na lumot sa paligid, nakakita siya ng Iron Dragon Golem at napatigil sa takot. Samantala, dinala ni Yulia si Lies sa tinutuluyang ini Kurt pero wala siya sa kanyang kwarto. Biglang lumitaw si Bandana sa labas ng kwarto at sinabing pumunta si Kurt sa isang kuweba sa hilaga kasama ang isang grupo ng adventurer. Agad lumabas si Yulia para tingnan kung sino ang nagsasalita pero wala na si Bandana pagdating niya. Naisip ni Yulia na maaaring isang bitag iyon pero mas nag-aalala siya kay Kurt kaya nagpasya siyang pumunta sa kuweba para hanapin ito. Sinabi ni Lies na sasama siya dahil marunong siya ng mahika para protektahan ang sarili at wala nang nagawa si Yulia kundi pumayag. Pagdating nila sa kuweba, nakita ni Lies ang mga bakas ng paa ni Kurt. Pagkatapos ng matigas na bahagi ng sahig kung saan natapos ang mga bakas, gumamit siya ng mahika para palakasin ang kanyang pandama at inakala ni Yulia na papatalasan niya ang kanyang pandinig para hanapin si Kurt, pero sa halip ay pinatalas niya ang kanyang pang-amoy at inamoy ang mga pader para sundan ang direksyon ni Kurt. Na-shock at nainggit si Yulia kay Lies pero bigla siyang nakarinig ng mga ingay mula sa dikalayuan. Napagtanto niyang may nakikipaglaban sa mga goblin sa unahan at nagpasya siyang tumulong. Pinalakas ni Lies ang kanyang lakas gamit ang mahika at tumakbo si Yulia para iligtas ang dalawang adventurer na napalibutan ng mga goblin, iniwan silang ligtas. Samantala, nagka-breakdown si Senna dahil sa mga Iron Dragon Golem sa harap nila. Alam niyang aatakihin sila ng mga ito kapag sinubukan nilang dumaan kaya masasayang lang ang sakripisyo ng kanyang mga kasama. Nalungkot siya pero sinabi ni Kurt na ngumiti siya dahil makakatakas sila. Inisip ni Senna na nababaliw siya pero biglang lumakad si Kurt papunta sa mga Dragon Golem na kalmado. Natarante siya nang mag-activate ang mga golem at umatake pero nailagan ni Kurt ang mga atake at nakasampas sa kanila sa isang iglap. Sa isang saksak ng kanyang dagger, nabali niya ang buntot ng golem. Tinangka siyang atakehin ng Dragon Golem pero naiwasan din iyon ni Kurt at pagkatapos ay binali ang ulo ng golem sa isa pang hampas. Wala nang nagawa si Senna kundi ang titigan siya sa takot at paghanga habang mabilis na winuwasak ni Kurt ang mga golem isa-isa. Tinanong siya ni Senna kung ano ang ginawa niya, at simple lang ang sagot ni Kurt, dati raw siyang nagmimina ng Iron Golem sa kanilang nayon. Biglang bumukas ang pinto sa isang malakas na sipa ni Yulia na naghahanap kay Kurt, at nagsimulang ikwento ni Senna sa pagkagulat kung paano winasak ni Kurt ang mga Iron Golem gamit ang kanyang daga. Hirap man maniwala si Yulia, pero nagpasya siyang unahin muna ang mas mahalagang bagay. Sinabi niya kay Kurt na ligtas ang mga adventurer na kasama niya at may mahalaga siyang balita,
malapit nang itayo ang isang bagong 8 taong workshop at magtatrabaho siya roon bilang bodyguard. Inanyayahan niya si Kurt na magtrabaho rin doon dahil mataas ang rekomendasyon sa kanya ni Alia matapos ang trabaho niya sa bahay nito. Natuwa si Kurt sa balita pero nag-alinlangan dahil pakiramdam niya ay kailangan pa niyang manatili sa adventurer party. Gayunman, hinikayat siya ng mga adventurer na huwag palampasin ang bihirang pagkakataon. Dagdag pa ni Yulia, dahil bago pa lang ang workshop, kailangan nila ng maraming manggagawa, kaya magpapasya siyang kunin na rin ang adventurer party. Natuwa ang lahat sa kasunduan, at sinabi ni Yulia kay Kurt na dapat niyang ipasuri ang kanyang mga non-combat abilities bago siya magsimulang magtrabaho sa workshop. Pumayag si Kurt at nagtungo sa temp agency kung saan dumating si Mim Iko mula sa kapital para sa pagsusuri. Matapos ang assessment, nagdiwang si Kurt kasama ang kanyang mga kaibigang adventurer, pero nag-usap sina Yulia at Mim Iko tungkol sa resulta. Sinabi ni Mim Iko na sinabi niya kay Kurt na B-rank ang kanyang kakayahan sa pagluluto, paglilinis, at pagmimina, at C-rank naman sa iba pa, ngunit pawang kasinungalingan iyon. Ang totoo, SSS rank ang kakayahan ni Kurt sa lahat ng bagay. Ayon kay Mim Iko, mabuti na lang at siya ang nagsagawa ng pagsusuri dahil magiging napakapanganib kung kakalat ang balitang ito. Pagkasabi niya nito, may narinig silang mahinang iyak at paglingon nila. Nakita nilang sinusubukang takpan ng receptionist ang kanyang mga tainga upang kumbansihin sina Mim Iko at Yulia na wala siyang narinig. Ang grupo ay nasa isang karwaheng mabilis ang takbo na inayos ni Ulicia gamit ang espesyal na autoridad ng isang Atelier Meister. May opsyon sana silang gumamit ng teleportation stones, ngunit ayon kay Lizlot, ang bayan na kanilang patutunguhan ay walang ganoong bato dahil ito ay isang malayong baryo sa hangganan. Ayon kay Ulicia, ang bayang ito ay dating kampo militar upang protektahan laban sa mga demonyong naninirahan sa kabila ng hangganan. Kaya't mahalaga pa rin ang lungsod na ito bilang pangunahing depensa ng kaharian laban sa mga demonyo, at papunta doon ang grupo upang maging bahagi ng Atelier na bagong itinayo roon. Hindi pa rin kumbinsido si Cons na karapat-dapat siya o ang kanyang mga kasama na magtrabaho sa Atelier, ngunit tiniyak sa kanila ni Ulicia na higit pa sila sa kwalipikado. Tahimik at tila may sama ng loob si Sena dahil hindi sila magkaintindihan ng kapatid niyang si Danzo, pero pinili niyang huwag magsalita dahil ayaw niyang mahiwalay sa kanyang grupo. Nagtanong si Cons tungkol sa Atelier Meister na kanilang pagsisilbihan, at tila nabigla si Yulia sa tanong dahil peke ang Atelier Meister. Kaya't nagbigay siya ng malabong sagot na walang kasagutan. Napansin ni Sena ang kakaibang kilos ni Ulicia tuwing nababanggit ang tungkol sa Atelier Meister at nagsimulang maghinala sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, dumating sila sa lungsod at pagkakita sa mga pader nito, napagtanto ni Kurt na ito ang parehong bayan kung saan siya nagtrabaho bilang construction worker bago siya natanggal dahil masyado siyang magaling. Napansin niyang hindi gaanong umusad ang proyekto simula nang matanggal siya, pero inisip na lang niya na ibang paraan marahil ang ginamit ng mga manggagawa. Dinala ni Ulicia ang grupo sa lokasyon ng Atelier, ngunit bakanteng lote lamang ito. Nang mapansin niyang naguguluhan ang grupo, ipinaliwanag niyang matatapos na rin ang konstruksyon at pansamantala muna silang titira sa isang lokal na hotel. Ayaw niyang sayangin ang oras ng lahat sa pagkuha ng karaniwang manggagawa at hiniling kay Kurt na siya na lang ang magtayo ng Atelier, dahil kaya raw nitong gumawa ng anuman sa loob lang ng isang araw. Ngunit naniniwala si Kurt na sobra ang inaasahan ni Ulicia sa kanya, at bagamat nakapagtayo siya ng isang log house, hindi raw niya kayang magtayo ng Atelier sa ganun kaikling oras. Sumang-ayon ang lahat sa kanya dahil normal na inaabot ng buwan ang pagtatayo ng maayos na bahay. Pero nagulat silang lahat nang sabihing 3 araw lang ang kailangan niya para maitayo ito. Sinabi ni Ulicia kay Kurt na huwag siyang ma-pressure at nangakong hindi siya magagalit kahit lumampas siya sa 3 araw. Hiniling din niya na ibigay ni Kurt ang listahan ng mga karagdagang materyales na kakailanganin niya. Agad siyang nagsulat ng maraming bagay sa papel, kabilang ang amethyst, sapphire, at balahibo ng griffon, lahat ay sobrang bihira at mahal. Ngunit pumayag si Ulicia na kunin ang mga iyon para sa kanya, habang lalong nagiging palaisipan kay Sena kung bakit kailangan ni Kurt ng ganoong mga materyales para lang sa isang simpleng gusali. Napansin ni Ulicia ang pagkabahala ni Sena, pero hindi muna niya ito kinompronta. Dinala niya ang natitirang grupo sa hotel, iniwan si Kurt para magtrabaho. Pagdating sa hotel, tinawag niya ang lahat para sa isang pulong. Ngunit bago pa siya makapagsalita, si Sena ang unang nagsalita at ibinunyag na si Kurt ang tumalo sa mga Iron Dragons mag-isa at walang kahirap-hirap. Kaya't tinanong niya si Ulicia kung sino talaga si Kurt at ano ang plano nila ni Lizlot. Dahil mahaba-habang paliwanag kung ano talaga si Kurt, ipinakilala muna ni Ulicia ang sarili bilang isang adventurer na dating nagsilbi sa pamilya Real.
Pagkatapos ay ibinunyag niyang si Lizelot ay ang ikatlong prinsesa ng kaharian, na ikinagulat ng lahat. Hindi ipinaliwanag ni Lizelot kung bakit niya itinatago ang kanyang pagkatao, pero hiniling sa grupo na panatilihin itong lihim. Dahil pareho silang mahalagang tao, inakala ni Senna na marahil si Kurt ay isa ring maharlika. Ngunit malayo iyon sa katotohanan. Bagamat sinabi ni Kurt na siya'y galing sa isang malayong baryo, ni isa sa mga talan ng kaharian ay walang impormasyon tungkol sa kanya. Ang tanging alam ni Ulicia ay wala siyang kakayahang lumaban, pero ang kanyang mga di panglaban na kasanayan ay sobrang taas na lahat ay SSS rank. Pagkatapos ay ibinunyag ni Ulicia ang mas nakakagulat pang bagay, ni hindi alam ni Kurt na ganito kataas ang kanyang mga kakayahan. Kaya itinago nila sa kanya ang totoo niyang rank at sinabing B rank lang siya. Ibinunyag din niyang plano niyang gawin si Kurt na Atelier Meister, ngunit inilihim niya ito sa binata. Hindi maintindihan ni Senna kung bakit niloloko ni Ulicia si Kurt at naniniwala siyang dapat malaman ni Kurt ang totoo. Ngunit tiyak si Ulicia na kahit sabihin niya ang katotohanan, hindi rin siya paniniwalaan ni Kurt. Nais din niyang panatilihing lihim ang kakayahan ni Kurt upang maprotektahan ito laban sa mga taong maaaring magsamantala o manakit sa kanya kapag nalaman nilang inosente ito. Gayunpaman, naniniwala si Senna na si Ulicia mismo ang umaabuso sa talento ni Kurt at nakiusap siya sa kanyang kapatid na ipaglaban din si Kurt. Pinakalma siya ni Cons at nagpatuloy sa pakikinig sa sinasabi ni na Ulicia at Lizelota. Ikinwento ni Lizelota ang kanyang nakaraan kung paano siya nailigtas ni Kurt mula sa isang sumpa sa pamamagitan lamang ng pagluluto ng lugaw para sa kanya. Ibinunyag din niyang may isang grupo na nagtatangka sa kanyang buhay kaya pinili nila ang bayang iyon para sa kanilang atelier, umaasang mahuhuli rin nila ang salarin sa likod ng lahat. Naniniwala silang masyadong dalisay ang puso ni Kurt at tutulungan nito ang sinuman ang hindi nagdadalawang isip, kaya ayaw nilang pabigatin ang kanyang kalooban sa pagsasabi ng totoo. Dahil sa lahat ng ito, nais ni Ulicia na protektahan si Kurt mula sa mundo at humiling kay Cons, Danzo, at Senna na magsanig puwersa para protektahan siya habang itinatago ang lahat ng ito. Kaibigan na ang turing ni Danzo at Cons kay Kurt, kaya pumayag sila habang may pagdududa pa si Senna dahil isang araw pa lamang niya itong nakikilala. Ngunit nang ibunyag ni Ulicia na inako niya ang lahat ng painang ito kahit 6 na araw pa lamang niyang kilala si Kurt, napagtanto ni Senna ang bigat ng sitwasyon at umalis, sinabing kailangan niya ng panahon para mag-isip. Bumalik siya sa lote at labis na nabigla nang madiskubre niyang nahukay at naihanda na ni Kurt ang pundasyon para sa konstruksyon kahit isang oras pa lamang ang lumilipas. Hindi ito ikinagulat ni Kurt at sinabing kahit sinong B-rank ay kayang gawin ito, kahit sa totoo lang, wala namang B-rank na makakagawa niyon. Nalaman din ni Senna na sa bayan ni Kurt, mas mabilis ang lahat kaysa sa kanya, kaya iniisip niyang mabagal siya, na lalong nagpalito kay Senna kung saan nga ba talaga galing ang lalaking ito. Dahil sa konsensya, tinanong ni Senna si Kurt kung hindi ba siya nabibigatan sa pagtulong sa iba. Ngunit sinabi ni Kurt na masaya at mahalaga ang pakiramdam niya ngayon dahil pinahahalagahan siya ng kanyang mga kaibigan, at ikinwento niya na dati ay tinawag siyang walang silbi at itinaboy mula sa dati niyang adventuring party. Kaya masaya siyang napatutunayan ngayon na may silbi siya. Dahil sa kanyang mga salita, napagtanto ni Senna na sobrang ang kabutihan ni Kurt para sa mundong ito, at sa wakas ay nauunawaan niya kung bakit nais siyang protektahan ni Ulicia. Pagkatapos ng pagpupulong, lumapit si Danzo sa isang mahiwagang babae. Sa una, natakot ako, iniisip kong magtataksil ba siya agad sa grupo. Pero agad namang nawala ang aking pangamba. Nakikipagkito lamang pala siya sa isang impormante upang malaman kung sino ang gamulo sa huli nilang pakikipagsapalaran. Alam niyang imposibleng ipadala sila sa dungeon na iyon na maraming halimaw ng walang sabit. Tama nga ang kanyang hinala. Sinabi ng impormante na isang lalaking nagngangalang Bibonok, na kilala rin bilang, lalaking may libong mukha, ang nasa likod ng lahat. Bilang negosyo, tinatanggap ng lalaki ang mga mapanganib na pakikipagsapalaran at inililista ang mga ito. Minsan ay kinukumbinsi pa ang mga adventurer na tanggapin ang mga misyon. Pinupuntirya niya ang mga grupong binayaran siyang wasakin. At sa pagkakataong ito, tila may nagbayad upang sirain ang grupo ng Sakura, kaya niya inilista ang misyon. Pinasalamatan ni Danzo ang impormante at binayaran ito. Bagamat hindi natuloy ang plano ni Bibonok na mapatay sila, galit si Danzo na may nagnais na mangyari iyon kaya agad niyang pinag-iisipan ang paghihiganti. Sa totoo lang, karapat-dapat lang naman ito kay Bibonok. Samantala, si Bibonok ay nasa isang bar at sinusubukang manligaw sa isang babae na wala namang interes sa kanya. Sa tingin ko, hindi siya kaaya-aya para mapansin ng babae, kaya hindi ko siya masisisi. Umupo siyang galit at iniisip na ang dahilan kung bakit siya kapos ngayon ay dahil hindi namatay ang grupo ng Sakura sa dungeon.
Wala siyang ideya kung paano sila nakaligtas at nalaman pa niyang kasalukuyan na silang naglilingkod sa prinsesa. Bawat bahagi ng kanilang tagumpay ay ikinagagalit niya. Pero may isang bagay na nagpapalakas ng loob niya, ang katotohanang mas masaya ang ibagsak sila habang nagtatrabaho para sa prinsesa. Hindi niya alam, nasa likod na niya si Danzo. Nagkomento si Danzo at nagtanong kung ganoon ba siya kasabik sa pagbagsak ng grupo, at ngumiti ito. Nang lumingon siya at makita si Danzo, nagulat siya. Tumalon siya at nagsimulang tumakbo. Habang tumatakbo siya, ginamit ng especially iya ang tali para sapitin siya. Natambal siya at agad siyang inabutan ni Danzo. Nakiusap siya kay Danzo, sinasabing kaibigan siya at hindi niya ito ilalagay sa alanganin. Kung ang ginawa niya noong nakaraan ay hindi pa alanganin, gusto kong malaman ang kahulugan ng alanganin. Gayunpaman, walang pakialam si Danzo sa kanya. Hinugot niya ang kanyang espada at itinapat ito sa leeg ng lalaki. Bago pa man umatake si Danzo, nanigas na ang lalaki sa sahig. Hindi na ako magtataka kung umiihi na siya sa takot. Binalaan siya ni Danzo na hindi siya itinuturing na kaibigan, at sa susunod na pagtatangka niyang sakta ng mga kaibigan nito, iguguhit niya ang espada. Lumayo si Danzo, pero nanatiling nakahandusay ang duwag na ito. Sa tingin ko, ang pinakamasasamang kontrabida ay yung hindi kayang tanggapin ang ginagawa nila sa iba. Nais ng especially iya sana'y pinatay na lang ni Danzo si Bibinoke. Sa ganoong paraan, nawala na ang balakid nito. Sumenyas siya sa dalawang lalaki upang buhatin si Bibinoke palayo. Kung ano ang binabalak niyang gawin dito, hindi ko alam. Nakakita rin siya ng mensahe mula sa kanyang amo sa pamamagitan ng isang ibon. Bigla siyang nagpasya na kailangang bisitahin ang nayon ni Kurt. Ipinakita rin ang isang misteryosang babae na tila nagyayelo. Hindi pa natin alam kung sino siya, pero sa pag-usad ng kwento ay malalaman natin. Bumalik ang grupo sa atelier na ginagawa ni Kurt, at lubha silang nabigla sa kanilang nakita. Ibig mong sabihin, ang lupang bakante 3 araw ang nakalipas ay naging isang mansyon. Wala pa akong nakitang punong itinanim 3 araw lang ang nakalipas na namunga na. Bawat puno, halaman, at bunga na itinanim ni Kurt ay namumunga na, at lahat ay namangha. Ako rin ay namangha. Masiglang sinabi ni Lislot na iyon ang magiging mansyon nila ni Kurt, pero agad siyang pinaalalahanan ni Ulicia na iyon ay isang atelier at hindi bahay niya. Pumasok sila sa mansyon at sinalubong sila ni Kurt. Humingi siya ng paumanhin na hindi siya nakapaghanda sa kanilang pagdating, at sarkastikong tugon ni Ulicia, hindi rin sila handa sa kanilang mga nakita. Ipinasyal sila ni Kurt sa buong bahay, at sa bawat bahagi nito, lalo silang nabigla. Ipinakita niya sa kanila ang supply ng tubig na nilikha niya gamit ang isang sipiro upang masigurong hindi sila mawawalan ng tubig. Si Ulicia, sa kabila ng kanyang lakas, ay hindi alam kung paano ito ginawa. Kaya't nagtanong siya at ipinaliwanag ito ni Kurt. Tiniyak niya na kahit tuloy-tuloy ang paggamit, hindi sila mawawalan ng supply sa loob ng 1 taon. Dinala niya sila sa kanilang mga kwarto at agad na tumalon sa kama si Lisa. Ibinunyag niyang gawa ang kama sa balahibo ng Griffin, pero sinabi ni Liselot na amoy ni Kurt iyon kaya't kinontrol siya ng iba. Dinala sila sa huling bahagi ng bahay, ang opisina ng atelier master. Tinanong niya si Ulicia kung kailan darating ang master, pero ayaw niyang isiwalat na siya ang master. Kaya't sinabi niyang paparating pa lang ito. Nang tanungin siya tungkol sa kanyang kwarto, sinabi niyang bilang tagalinis lang siya, sa kusina siya magpapahinga kapag pagod. Grabe, ang bata talagang ito ay wala pa ring kamalay-malay. Sigawan siya ng grupo, pinakiusapan siyang gamitin muna ang silid ng atelier master habang wala pa ito. Hindi siya pumayag, at sa loob ng 2 oras, pinipilit pa rin nila siya. Nang sa wakas ay pumayag siyang manatili pansamantala, lahat ay pagod na sa pangungumbinsi. Naalala ni Ulicia na banta pa rin si Liselot sa mga sumpa. Nagtanong siya kung kaya ni Kurt maglagay ng proteksyong mahika laban sa mga sumpa sa paligid ng bahay, pero wala siyang ganoong kapangyarihan. Sa kabutihang palad, may mga talisman siyang ibinigay ni Mimiko. Kaya ng gabing iyon, pinalibutan niya ang bahay at inilagay ang mga ito. Nagdesisyon siyang lagyan ng marami sa paligid ng kwarto ni Liselot para maprotektahan siya. Nang gawin niya iyon, inakala ni Liselot na ang kanyang lalaking pinapangarap ang palihim na lumalapit sa kanyang silid. Lumabas siya ng masigla pero nadismaya nang makita si Ulicia. Nadismaya rin si Ulicia na ganoon ang iniisip ni Liselot. Okay, ito na ang labanan ng pagkadismaya. Kinabukasan, nagbihis si Liselot ng mapang-akit at sinalubong si Kurt sa kusina. Dala ang mga pinggan upang tulungan siya sa paghahanda ng pagkain. Pagpasok ni Ulicia, nadismaya na naman siya. Sa palagay ko, madalas siyang madidismaya. Nagising ang iba at naamoy ang bagong lutong tinapay.
Gumawa si Kurt ng oven sa bahay upang mapagsilbihan sila ng tinapay at tsaa araw-araw. Inihanda niya ang almusal para sa kanila, at habang ninanamnam nila ito, humanga sila. Subalit, wala siya sa mesa. Nalaman ni Ulicia na nasa labas siya, nililinas ang lahat ng talisman na inilagay niya sa dingding. Tumakbo siya roon upang pigilan ito, pero nalinas na ang lahat maliban sa isa, na kasalukuyang nililinis niya. Namangha siya dahil sinabi ni Mimiko na hindi maaaring linisin ang mga iyon. Ngayon ay kailangan niyang ipaliwanag kay Kurt kung paano napunta roon ang mga talisman. Nagsinungaling siya at sinabing gawa iyon ng mga scroller, at naniwala naman ang ating inosenteng bida. Ang problema ngayon ay kung paano mapoprotektahan si Lizelot laban sa mga sumpa hanggang sa dumating si Mimiko sa loob ng ilang araw. Sa kabilang banda, si Tristan, ang obispo na kumakain ng kwek-kwek sa almusal, ay pinalaya si Marlafis mula sa simbahan ng Poland, dahilan sa sobrang dami ng kabiguan at kaguluhan na idinulot ng kanyang grupo ng mga adventurer. Lalong lumala ang sitwasyon nang ang leader nilang si Golnova ay naging isang kriminal. Hindi pinayagan ni Tristan na manatili sa simbahan ang sinumang konektado sa ganoong kasumpa-sumpang grupo. Nagmakaawa si Marlafis kay Tristan, inamin na nagpakawala siya ng kidlat sa isang restaurant pero iginiit na ginawa lang niya iyon para parusahan ang may-ari dahil sa masamang pagkain. Maliwanag na wala siyang ideya kung gaano na siya katsismusa, at si Tristan naman ay lubusang nawalan na ng pasensya sa kanyang mga kalokohan. Gayunman, dahil naging mahalagang yaman si Marlafis sa simbahan, binigyan siya ni Tristan ng isang huling pagkakataon, kung matatapos niya ang isang misyon, ipagkakaloob sa kanya ang ranggo ng pari. Nagbuhos si Tristan ng alak mula sa imperyong kaaway ng Poland at pinainom si Marlafis. Sa pagtitiwala, ininom niya ito, at ngumiti si Tristan na parang demonyo, pinapakita ang lahat ng kanyang pustiso. Pagkatapos uminom, pumayag si Marlafis sa misyon, at sa isang tinig na puno ng malisya, inutusan siya ni Tristan na tumulong sa pagpatay kay Prinsesa Lizelot. Labis ang pagkasindak ni Marlafis, hindi niya ginustong masangkot sa isang kasuklam-suklam na pagtataksil, pero huli na ang lahat. Isinumpo ang alak na ininom niya, ang parehong sumpa na minsang sumira sa buhay ni Lizelot bago siya niligtas ni Kurt sa pamamagitan ng kanyang mahiwagang stew. Napaluhod sa sakit si Marlafis habang isiniwalat ni Tristan ang katotohanan, isinumpa na siya, tatanggihan ng kanyang katawan ng lahat ng pagkain maliban sa tubig, at mamamatay siya sa gutom sa loob ng isang buwan. Tanging si Tristan lamang ang may kakayahang alisin ang sumpa. Malinaw ang kondisyon, kung nais niyang mabuhay, kailangan niyang sumunod. Walang magawa, tinanggap ni Marlafis ang utos, at siya ang parehong taong nakita nating walang malay sa loob ng Magic Circle sa harap ng Demon Lord. Isang malamig na pahiwatig na si Tristan ay maaaring isang demonyo o ang Demon Lord mismo. Samantala, sa Atelier, nagtaka si Ulicia kung bakit tumigil ang kalaban sa pagsubok na sampain si Lizelot. Pinaghihinalaan niyang maaaring hindi pa sila natutunton o nabigo ang kalaban dahil sa pagluluto ni Kurt na patuloy na nagpapawalang bisa ng mga sumpa. Nang matapos ang tanong, bumaling siya sa susunod na problema, si Mimiko, na nasa lungsod na kasama si Ophelia at abala sa paglalagay ng mga bitag para matuntan ang kalaban. Habang nagsisilbi si Kurt ng pagkain, nabanggit niyang hindi na kailangang matakot si Lizelot sa mga sumpa, dahil ang buong mansion ay nagsisilbing isang higanteng barrier na nagpapabalik ng sumpa sa nagpapakawala. Ngunit dahil ayaw ni Kurt na manakit, imbes na magbalik ng marahas, pinapaliwanag niyang magliliwanag lamang ang kalaban. Sa pagtatapos ng kanyang paliwanag, isang kalabang nagtatago ang nagtangkang magpakawala ng sumpa kay Lizelot, ngunit agad itong lumiwanag na parang shop LED light. Lumabas si Ulicia upang ipabatid ito kay Mimiko, habang si Kurt naman ay nagyayang mamasyal at mamili kasama si Lizelot. Hindi dahil kailangan niyang bumili, kundi dahil napansin niyang simula nang dumating si Lizelot, hindi pa ito nakalalabas, at gusto niyang mag-enjoy siya. Kahit gustong-gusto ni Lizelot sumama, tinanggihan niya ang alok ni Kurt nang hindi ipinaliwanag na hindi siya ligtas lumabas. Samantala, sa mga pader ng lungsod, nakakaramdam si General Alraid ng matinding pagkabalisa habang pinagmamasdan niya ang makapal na usok na dahan daw ang gumagapang papalapit sa kanilang bayan. Pinaghihinalaan niyang malapit nang magkaroon ng pag-atake ng mga halimaw at ibinahagi niya ang kanyang mga alalahanin sa kanyang tauhang si Generic, na sinubukang pakalmayan siya sa pagsasabing mas matibay at mas mataas na ngayon ang kanilang mga pader. Sa kabilang banda, sina Mimiko, Ophelia, at Ulicia ay hinahanap ang masamang salamangkero na nagtangkang sampain si Lizelot kanina, ngunit sa kasamaang palad ay hindi nila ito mapapagtanungan ng impormasyon dahil pinatay na siya ng kanyang mga kasamahan. Mas namangha si Ophelia sa kakayahan ni Kurt dahil ang patay na salamangkero ay maliwanag pa rin ang pagkinang. Dahil dito, naisip niyang kung sasali si Kurt sa kanilang misyon,
maaari nilang matagpuan ang kalaban sa loob lamang ng isang araw. Gayunpaman, ayaw pa rin ni Ulicia na idamay si Kurt sa mapanganib na gulong ito, kaya't napagpasyahan nilang sila na lamang ang gagalaw. Sumulong si Mimiko upang imbestigahan ang kalapit na lugar, at mahigpit na inutusan si Ulicia na huwag hayaang umalis si Lizelot sa mansyon sa kahit anong paraan, dahil alam na nila na nakapasok na ang kalaban sa bayan. Sa sandaling iyon, tumunog ang emergency bell sa buong lungsod, at nalaman nina Generic at Alraid mula sa isang tauhan na may nagaganap na pag-atake ng mga halimaw. Agad na pinailawan ng Magic Squad ang lupa sa labas ng mga pader ng lungsod, at nakita nila ang nakakakilabot na tanawin ng ilang libong kalansay na papalapit. Nalaman din ito ni Mimiko gamit ang kanyang Spatial Detection Magic at agad niyang pinaghinalaan na si Lizelot ang target ng utak sa likod ng pag-ataking ito. Hindi na nag-aksaya ng oras si Alraid at humarap sa harapan upang ipagtanggol ang lungsod, habang iniutos kay Generic na lumikas agad ang mga mamamayan. Nais sanang lumaban ni Generic sa tabi ni Alraid, naniniwalang mas malaki ang tsansa nilang mabuhay kung magsasama-sama sila laban sa mga kalansay. Ngunit bago pa sila makapwesto, nagsimulang dumiretso ang mga kalansay sa mga pader at naglaho na lamang sa kawalan. Natanggap ni Mimiko ang kakaibang ulat na ito mula sa kanyang mga maltong tauhan at binanggit ito kay Ulicia, na agad na naalala si Kurt, siya ang nag-ayos ng hilaga at kanlurang pader ilang buwan na ang nakalipas, at maaaring isa sa kanyang mga cheat skill ang sanhi ng kakaibang phenomenon na ito. Sa anumang kaso, magandang balita ito, at maging si Alraid ay nagsimulang maghinala na ang batang nag-ayos ng mga pader noon ang tunay na dahilan ng misteryosong pangyayari. Sa kabilang banda, isiniwalat na si Marlafis ang siyang nagpapatawag ng mga undead, at naubos na niya ang lahat ng kanyang mana. Ngunit hindi pa rin nasisiyahan ng demonyong pinagtatalya niya at pinilit siyang magpatuloy sa pagtawag ng mga undead gamit ang natitira niyang kapangyarihan. Hindi makapaniwala si Marlafis na dito na matatapos ang kanyang buhay. Isiniwalat niyang si Tristan ay nakipagkasundo sa isang advanced na demonyo upang patayin ang prinsesa, at ngayon siya naman ang pinapahirapan, pinipilit na walang tigil na magpatawag ng mga undead sa gitna ng mga guho ng gubat malapit sa frontier town. Matapos makapagsummon ng 2 o 3 kalansay, tuluyan nang naubos ang mana ni Marlafis, ngunit hindi pa rin nasiyahan ang demonyo. Wala itong awa at pinilit siyang gamitin ang kanyang mismong lakas buhay upang makapagsummon pa ng higit pang kalansay. Sa gitna ng lumalalang labanan sa lungsod, nakita ni Ulicia ang pangangailangang siguraduhin ang kalagayan ni Lisa. Bumalik siya sa atelier upang kumustahin sina Kurt at Lisa. Ikinwento niya ang tungkol sa pag-atake sa lungsod at inilahad na ang mga halimaw ay naglalaho kapag humahawak sa pader. Inakala niyang isang napakalaking bagay ito, at maging ang mga knights ay nagulat. Hulaan mo kung sino ang hindi nagulat. Oo, tama ang hula mo, si Kurt. Ibinunyag niya na karaniwan lamang ito sa kanilang lungsod at hindi ito isang malaking bagay. Sa pag-iisip sa sinabi ni Kurt, nakabuo si Ulicia ng isang perpektong plano upang maprotektahan ang lungsod. Naalala niya ang mga crystal stone na nakuha ni Kurt noon at naisip na maaari niya itong gamitin upang ilihis ang mga halimaw mula sa pinanggagalingan. Sinabi niya kay Kurt na manatili sa atelier kasama si Lisa. Nang tanungin siya kung ano ang balak niya, sinabi niyang nais niyang wasakin ang pinagmumulan sa loob ng mga guho. Bilang isang matatag na pangunahing karakter, nag-alok si Kurt na samahan siya, ngunit tumanggi si Ulicia at hiniling na manatili siya kasama si Lisa. Inakala ni Kurt na ito ay dahil mahina siya. Kailangan ko ng subscriber na magsasabi sa lalaking ito na hindi siya mahina, sinabihan niya siya na umalis para hindi siya mamatay kasama niya pero sinundan niya ito at sinubukang kumbansihin siya na hindi niya siya iniiwan dahil mahina siya. Bumulong siya at pinaalala sa kanya ang mga scroller na nakapaligid na maaaring umatake kay Lisa kaya sinabi niya na kailangan niya itong manatili at protektahan siya. Nagliwanag ulit ang mukha niya. Natuwa siya na hindi siya walang silbi. Agad siyang tumakbo palabas para hanapin ang mga kristal na bato. Nakita niya ang mga bato at nagtungo sa Knight Office. May pamilyar siyang ugnayan kay General Alraid kaya agad siya nitong nakilala. Pagkatapos magpalitan ng pagbati, ipinakilala niya sina Mimiko at Lady Ophelia. Alam ni Alraid kung sino si Ophelia kaya naisip niyang nasa lungsod nila ang prinsesa, inalok niya na magpadala ng ilan sa kanyang mga kabalyero para protektahan si Lisa. Kung alam lang niya na ang taga-protekta kay Lisa ngayon ay mas malakas pa sa kanyang mga kabalyero, tumanggi si Ulicia sa alok at bumalik sa kanyang misyon. Sinabi niya kay Alraid na kailangan niyang gumawa ng pain sa may tarangkahan laban sa mga halimaw habang siya naman ay pupunta sa guho para sirain ang pinagmumulan ng mga halimaw mag-isa. Bagamat maganda ang plano, hindi makapaniwala si Alraid. Anong sandata ang gagamitin niya para sirain ang guho? Anong hukbo ang kasama niya? Lahat ng tanong na ito ay sumisigaw ng kasagutan at ipinakita niya ang batong dala niya. Napasigaw si Alraid, hindi maaari,
Aniya, hindi ko pwedeng hayaang patayin mo ang sarili mo. Ngunit iginiit niya na gagana ito at kailangan lang niya gawin ang kanyang bahagi. Tumanggi si Alred na hayaan siyang mag-isa kaya inalok niya ang sarili na sumama habang si Generic ang maiiwan para sa Pain. Nang tumanggi si Generic, napapayag din siya, nagpatuloy ang plano, umalis ang mga babae kaya dinalhan siya ni Generic ng inumin bilang huling tagay. Sa tradisyon, dapat inumin at basagin ang tasa, pero hindi nila ginawa dahil naniniwala silang makakabalik sila ng buhay. Itinapon nila ang tubig sa lupa bilang panata na iinom sila ng mas magandang alak pagbalik nila. Sa Atelier, si Kurt ay nakakaramdam ng kawalan ng silbi, lahat ay lumalaban at siya ay wala lang, nagpasya siyang gumawa ng sarili niyang espada matapos maalala ang sinabi ng isang matanda sa kanyang nayon na ang bato ay refleksyon ng sarili. Naalala niya ang matalim na espada ni Danzo kaya sinubukan niya itong tularan. Sa tarangkahan ng guho, hawak ni Ulicia ang bato, nagdarasal at umaasa. Sinabi niya sa lahat na pumikit at inihagis ang bato. Sa isang tama, naglaho ang lahat ng halimaw. Pati si Alred ay nagulat, lihim na sandata ba ito ng Atelier? Tanong niya, ngunit ito ay personal na sandata ni Kurt, agad silang sumakay sa kabayo para labanan ang natitirang mga halimaw sa guho. Samantala, hawak ni Kurt ang espadang ginawa niya at pakiramdam niya ay walang kwenta ito. Iniisip niyang D- o F rank lang ito. Habang tinitingnan niya ito sa pagkadismaya, dumating si Lee, nakita niya ang espada at nagustuhan niya ito. Lalo pa siyang nangganyo nang malaman niyang may mahika ito. Tinanong niya si Lee kung gusto niya ito, at masaya niya itong tinanggap. Namula ang mukha niya sa tuwa, ngunit naramdaman ni Kurt na pekeng ngiti iyon. Alam niyang may mali at natatakot si Lee, diretsahan niyang tinanong ito at tama nga siya. Inamin ni Lee na may gustong pumatay sa kanya at siya ang dahilan kung bakit balisa sina Kurt at Ulicia. Yumuko si Kurt sa lungkot, hindi niya kinamumuhian ang pagprotekta sa kanya. Nalulungkot lang siya na hindi niya ito mailigtas. Naalala niya si Golnova na nakita niya sa guho sa kanluran kaya iniisip niyang doon talaga pupunta si Ulicia. Tinitingnan niya si Lee nang may lungkot dahil hindi niya mailigtas ang isang mahalaga sa kanya. Hindi niya alam na mahalaga siya kay Kurt. Masaya si Lee ngunit binasag ni Kurt ang kanyang kasiyahan sa pagsasabing hindi lang siya ang espesyal. Lahat ng miyembro ng Sakura Clan ay espesyal sa kanya. Tinanggap ni Lee ang pagkatalo. Inamin niyang pakiramdam niya ay wala siyang silbi at dahil pareho silang walang silbi, nagmungkahi si Kurt na gumawa sila ng paraan para maging kapaki-pakinabang. Sinabi niyang pumunta sila sa guho sa kanluran. Sinabi ni Lee na maraming halimaw sa 800 palabas ng lungsod. Pero sinabi ni Kurt na kailangan nilang gumawa ng sariling daan. Iniisip pa niya kung paano sila makakaraos. Samantala, sa guho, umatras si Ulicia dahil pakiramdam niya ay may masamang mangyayari. May masama nga kayang mangyayari bago dumating si Kurt, o maliligtas niya kaya sila. Habang naghahanda si Lislot, napansin niya ang espada ni Kurt, na nagpapaalala sa kanya ng sinabi nito kanina, na kapag itinaas niya ang espada sa ibabaw ng kanyang ulo, may mahikang maa-activate. Nagtataka siya kung anong klaseng mahika ang ilalabas ng maliit na espadang ito at nagpas siyang alamin ito mismo. Sa kuryosidad, hinugot niya ang espada at itinaas ito, ngunit sa kanyang gulat, wala namang nangyari. Sa sandaling iyon, narinig niya si Kurt mula sa kabilang silid na nagsabing dapat na silang umalis. Nang lumingon siya, nagulat siya nang makitang may taong palihim na lumapit sa kanya mula sa likod. Samantala, sa kabilang panig, lumalala na ang labanan laban sa mga undead. Sa pagkadesperado, tinanong ni Ulicia si Alred kung malapit na ba sila sa mga guho, at tiniyak nito sa kanya na kapag nagpatuloy sila sa pagpatay sa mga undead, mararating din nila ang kanilang destinasyon. Hirap na si Ulicia, ubos na ang kanyang enerhiya at halos di na makatayo. Pero nagpapasalamat siya kay Generic dahil sa kanyang diversionary force na hamatak ng malaking bilang ng undead palayo sa kanila. Kung hindi dahil kay Generic, matagal na sanang nalampaso sina Ulicia at Alred dahil sa dami ng kalaban. Gayunman, alam din ni Ulicia na hindi magtatagal ang hukbo ni Generic dahil paubos na ang kanilang magic crystals na ginagamit laban sa undead. Si Ulicia mismo ay kaunti na lang ang natitirang crystals sa kanyang inventaryo, at ang tanging paraan para manalo ay mahanap agad ang pinagmumulan ng mga undead. Tinamaan sa tiyan si Alred, ngunit hindi siya matulungan ni Ulicia dahil pinalilibutan siya ng mga undead bats. Dumating sina Kans, Danzo, at sina upang sagipin sila, ipinakilala ang sarili bilang mga adventurer na kasalukuyang nagtatrabaho para sa Atelier. Habang tumutulong sina Kans at Danzo sa pakikipaglaban, ginamit ni sina ang kanyang kakayahan sa nabigasyon para hanapin ang pinanggagalingan ng mga undead, at iniulat na nanggagaling ang mga ito sa mga guho na nasa unahan lang. Sa bagong pag-asa, ginamit ni Ulicia ang huling magic crystals niya para lipulin ang natitirang undead sa paligid at nagtungo sa mga guho kasama ang grupo. Binigyan niya si Alred ng bote ng sopas na gawa ni Kurt, at pag-inom niya nito, agad na gumaling ang mga sugat niya.
Marahil ay hindi nila dapat ginamit agad ang napakamakapangyarihang item na ito, dahil ilang segundo lang ang lumipas, may panibagong bug zone ng undead na lumabas mula sa tarangkahan ng guho. Ngayon, matapang na humarap sina Kans at Danzo sa mga goblin, at sumunod naman ang iba sa kanilang pangunguna, muli silang sumabak sa labanan. Matapos malabanan ng undead, pumasok sila sa guho at mabilis na pinuksa ang mga halimaw na hamarang sa kanila. Samantala, nawalan na ng pag-asa si Marlfist na makaligtas. Alam niyang kung patuloy siyang sisipsipan ng buhay ng Demon Lord, hindi na siya muling makakakita ng liwanag. Pero ano pa nga ba ang magagawa niya? Wala siyang lakas para ipagtanggol ang sarili sa harap ng nakakatakot na Demon Lord. Natawa ang Demon Lord sa kanyang paghihirap, ngunit nawala ang kanyang ngiti ng matuklasan sa pamamagitan ng surveillance magic na ang mga tao ay gumagamit ng espesyal na magic crystal na pumupuksa sa lahat ng undead sa paligid nito. Nakita rin niyang papalapit ang grupo ni Ulicia at humanga siya sa katatagan ng mga tao. Binanggit niyang naiinip na siya sa paghihintay kaya nagpasya siyang harapin ang grupo ni Ulicia mismo, umaasang makakahanap siya ng kasiyahan. Pumasok ang grupo ni Ulicia sa isang pasilyo kung saan nagsimulang lumitaw mula sa lupa ang mga kalansay. Pinag-inalaan nilang ito na ang spawner kaya agad silang gumamit ng magic crystal para pasukuan ang mga kalansay. Pero nagsisimula pa lang ang tunay na laban, dumating ang Demon Lord, na kangising may halong kasamaan. Sa isang tingin pa lang, nakilala agad ni Ulicia na isa siyang Demon Lord. Itinago niya ang takot sa likod ng isang mayabang na ngiti at sinabi kay Alred na kailangan lang nilang talunin ang halimaw na ito para matapos na ang paglabas ng undead. Tumakbo si Ulicia papunta sa Demon Lord para unahang umatake gamit ang Magic Stone ni Kurt, diretso sa mukha ng kalaban, pero lumitaw ang Demon Lord na hindi man lang nasaktan. Kalmadong ipinaliwanag na ang dahilan kung bakit wala siyang natamong pinsala ay dahil mayroon siyang walang hanggang buhay. Akala ni Ulicia at Alred ay nagbob-bluff lang ito, kaya agad umatake si Alred gamit ang kanyang espada para patunayang totoo nga ang sinabi nito. Hindi man lang umiwas ang Demon Lord, tinanggap ang suntok sa tiyan at natusok ng diretsyo, pero agad ding gumaling ang kanyang sugat, na nagpatunay sa kanilang totoo ngang siya ay di matalo. Sa likod ng lahat ng ito, palihim palang sinisipsip ng Demon Lord ang lakas ni Marlfist para muling makabawi ng enerhiya. Ipinakita ng Demon Lord kina Ulicia at Alred kung ano ang nangyayari sa labas, sinasabing wala ring saysay ang kanilang pagsisikap dahil kaya niyang gumawa ng undead ng walang katapusan. Sa mas matinding banta, nagsummon siya ng 2 dambuhalang undead giants, sinabing sapat ang mga ito para gibain ang tarangkahan ng lungsod, at nagbanta pang tatapakan ng mga ito ang mga adventurer na nakaistasyon sa labas. Dahil sa kanyang panulukso, umabot na sa sukdulan sina Ulicia at Alred at walang pag-aatubiling umatake. Tinuhag ni Ulicia ang puso ng Demon Lord habang sabay na pinugutan ito ni Alred sa isang perpektong sabay na opensa. Ngunit wala itong silbi, kalmado lang na pinulot ng Demon Lord ang kanyang ulo at ikinabot ito pabalik sa kanyang katawan. Sa isang nakakatakot na ngiti, idineklara niyang malapit na niyang hilahin si Lislot palabas ng bayan at lapain siya sa harap nila upang makita ang hinagpis sa kanilang mukha. Alam ni Marlfist na ang tanging paraan para siya ay mabuhay ay burahin ang magic circle na kinapapalubong niya, ngunit wala na siyang lakas para gumawa ng kahit ano. Mahina at walang magawa, ipinahayag niya kung gaano siya kagutom at nakiusap sa mga Diyos na hayaan siyang matikman ang luto ni Kurt sa huling pagkakataon bago kunin ang kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon, narinig niya ang boses ni Kurt, inakalang isa lamang itong halusinasyon sa huling sandali bago siya mamatay. Ngunit nang tumungala siya, nagsimulang magbitak ang lupa at sa kanyang pagkagulat, lumitaw sina Kurt at Lislot, inihayag na naghukay sila sa ilalim ng lupa upang iwasan ang mga undead. Nagulat si Kurt nang makita si Marlfist ngunit wala itong sinabi sa kanya. Nang makita si Prinsesa Lislot kasama ni Kurt, inakala ni Marlfist na alam na ni Kurt na may kinalaman siya sa tangkang pagpatay kay Lislot at pumunta siya roon upang kausapin siya na huwag nang ituloy ang masamang balak. Tinanong ni Lislot si Kurt kung kilala niya si Marlfist at ipinaliwanag ni Kurt ang kanilang nakaraan bilang magkakasama sa parehong adventuring party, ipinakilala siya bilang kapatid mula sa simbahan. Agad siyang itinama ni Marlfist, sinabing siya ay itinakwil na at hindi na isang sister. Sa wakas ay gumamit ng utak si Kurt at naisip na si Marlfist ay may balak kay Lislot, ngunit agad ding nawala ang kanyang loika at inakala niyang ginagawa ito ni Marlfist dahil sa sama ng loob sa pagkakatanggol sa simbahan. Hindi na siya maaaring maging mas inosente pa at hindi na nag-abala si Marlfist na ipaliwanag ang tunay niyang kalagayan. Si Lislot naman ay mabilis na pinagtahi-tahi ang mga pangyayari at naisip na si Bishop Tristan ang tunay na utak sa likod ng lahat.
Si Kurt ay tila hindi pa rin seryoso, sinermonan lang si Marl Fist na parang isang nakatatandang kapatid na walang galit sa boses, sinabihang hindi niya dapat sinaktan si Lizelot. Sa kabila nito, tinanong niya kung nasaan si Ulicia, nagtataka kung bakit hindi pa ito dumarating gayong inakala niyang nauna na ito sa kanila. Sinabi ni Marl Fist na nasa itaas na palapag si Ulicia, ngunit hindi binanggit na kasalukuyan itong nakikipaglaban sa isang Demon Lord. Nagboluntaryo si Lizelot na hanapin si Ulicia at hiniling kay Kurt na sirain ang Magic Circle. Siniguradong ayos lang siya at ipinakita ang medyo kainahinala pero makapangyarihang espada na ginawa ni Kurt para sa kanya. Nanatiling tahimik si Marl Fist, iniisip kung gaano katanga si Kurt para hayaan si Lizelot na mag-isa sa palapag kung saan naghihintay ang Demon Lord. Samantala, inilabas ni Kurt ang mop at timba mula sa kung saan at literal na sinimulang kuskusin ang Magic Circle na parabang naglilinis lang ng sahig ng tavern, na ikinabigla ni Marl Fist. Habang walang malay na nililinis ni Kurt ang mga spell, tila naramdaman din ng Demon Lord na nauubos na ang kanyang mahika. Nang umatake muli si Ulicia, agad itong umiwas, isang bagay na hindi pa nito nagawa dati. Napansin nilang may kakaiba dahil dati ay hindi ito umiiwas. Napagtanto niyang nauubos na ang kanyang agos ng mahika at kung hindi siya mag-iingat, maaari siyang mamatay. Nagtaka siya kung ano ang nangyari at kung totoong nabura ang spell, hindi niya alam na ang ating inosenteng pangunahing tauhan ay bahagi na ngayon ng kwento. Ngayon, alam niyang hindi na siya maaaring makipaglaro at kailangang pigilan silang magamit ang Magic Crystal bago pa makapagsagawa ng ikalawang atake sina Ulicia at Alred. Para sa Demon Lord, ang pagdating ni Lisa ay nangangahulugang tapos na ang kanyang misyon. Ang buong dahilan ng kanyang pag-atake sa lungsod ay upang patayin ang prinsesa, at kung siya ay dumating na mag-isa, hindi na siya kailangang magpakapagod pa. Agad niya itong inatake at bumagsak si Lisa. Gumuho ang mundo ni Ulicia, hindi siya makapaniwala na ang binabantayan nilang dalaga ay patay na. Sa kanilang pagkagulat, pinalibutan ng mga paro-paro ang bangkay ni Lisa at lumitaw siya sa likod ng Demon Lord. Tinuwanan niya ito at ipinaalam na ang kanyang napatay ay isang ilusyon lamang. Ang mahikang nilagay ni Kurt sa espadang iyon ay isang illusion spell, kamukha ng totoong tao at maging ang init ng katawan ay kapareho. Nagulat ang Demon Lord, hindi niya inakalang posible ito. Inatake niya ulit si Lisa, ngunit may mga paru-parong dama po sa bangkay at muli siyang lumitaw. Sa pagkakataong ito ay sa tabi ng kristal na kailangan nilang sirain, at sinira niya ito gamit ang kanyang espada. Nawala ang Demon Lord, at kung ang taong nag-cast ng mahika ay wala na, lahat ng halimaw ay mawawala rin. Nagsilaho ang lahat ng halimaw sa lungsod at lahat ay natuwa. Napagtanto ni Marl Fist na wala na ang mga demonyo at nagulat siya na matagumpay nilang natalo ang Demon Lord. Inabot pa ng higit sa 1 segundo bago makabalik si Ulicia sa katinoan, labis siyang nabigla. Nilapitan niya si Lisa at tinanong kung bakit ito umalis sa pinagtataguan nila. Inamin ni Lisa na nagkamali siya at humingi ng tawad. Lahat ay nakikipaglaban at nahihirapan dahil sa kanya kaya hindi siya makakatagal doon nang walang ginagawa. Nakiusap si Ulicia na huwag na siyang humingi ng tawad, siya ang nagligtas sa lungsod at sila ang dapat magpasalamat sa kanya. Lumuhad si Alred bilang pagpapakita ng pasasalamat. Nangako siyang gagantimpalaan ang lahat ng gumawa ng kanilang makakaya para sa kanyang kaligtasan, ngunit tumanggi si Alred sa anumang regalo. Nang ipilit ni Ulicia, humiling siya ng Red Horse para sa kanyang grupo, napakalasanggero talaga. Samantala, nakaramdam si Marl Fist ng matinding pananakit ng tiyan. Napagtanto niyang hindi pa rin nawawala ang sumpang inilagay sa kanya kahit natanggal na ang mahiwagang oras sayon. Naniniwala siyang mamamatay siya, at sa katunayan, pakiramdam niya ay nararapat lang iyon. Dumating si Kurt para dalhan siya ng pagkain. Akala niya ay isusuka niya ito pagkatapos kainin, pero hindi niya palalampasan ang pagkakataong matikman ang luto ni Kurt bago siya mamatay kaya tinanggap niya ito. Ang hindi niya alam, si Kurt ay hindi na ang batang minamaliit nila noon sa kanilang grupo. Hindi nila alam na siya pala ang nagbantay sa buong grupo sa kabuuan. Kinain niya ang pagkain at biglang natunaw ang lason sa kanyang tiyan. Napaluha siya na pagtanto niyang tuwing nasusugatan sila sa labanan, agad gumagaling ang kanilang katawan. Akala nila ay swerte lang iyon, pero si Kurt pala ang nag-aalaga sa kanila. Dahil hindi siya panglaban, inakala nilang mahina siya, ngayon ay nakikita niyang nagkamali siya, at napakamahal ng naging kapalit. Humingi siya ng tawad kay Kurt habang lumuluha, pero itong si Kurt, tanga talaga, inakala niyang humihingi ito ng tawad dahil sa mga ipis na inilagay sa kwarto ni Lisa. Dumating sina Lisa at Ulicia kasama ang dalawang gwardya. Inaresto ng mga gwardya si Marl Fist, at sumigaw si Kurt na pakawalan siya, hindi dahil nagmamalasakit siya, kundi dahil sa paniniwala niyang ang mga nagkasala ay dapat parusahan.
Kaya nang tanungin ni Marlfist kung siya ba ay nagmamakaawa para sa kanyang kalayaan, ang sagot niya ay hindi, at sinabing dadalan na lang niya ito ng pagkain sa kulungan. Nilapitan niya si Lisa upang tiyaking ayos lang ito. Sinabi nitong ayos lang siya, at si Ulicia naman ay tahimik na ngumiti habang pinagmamasdan sila. Hindi niya maisip na ang dalawang batang ito ang nagligtas sa kanyang buhay. Napagtanto niyang sila ay isang tunay na mahusay na Atelier Master at isang dakilang prinsesa. Nilapitan niya sila at hiniling na bumalik sa Atelier. Hinawakan nila ang kanyang mga kamay at hindi maiwasang isipin ni Kurt kung gaano siya kapalad. Nagtawanan sila, iniisip kung masaya siya dahil dalawang magagandang babae ang humahawak sa kanyang kamay. Pero hindi iyon ang dahilan ng kanyang kaligayahan, masaya siya dahil sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may mga kaibigan siyang nagmamalasakit sa kanya. May sarili na siyang tahanan, at hindi na niya nararamdaman na wala siyang halaga. Matagal na niyang hinanggad ito at ngayon ay nagkakatoto na. Tiningnan niya ang kanyang atelier at napagtanto na sa wakas ay masaya siya. Nagluto siya ng pagkain para sa mga kabalyero na kanilang pinagsaluhan sa gabing iyon. Gayunpaman, habang sila ay kumakain, tila hindi sila masaya. Tahimik silang lahat. Inakala niyang hindi masarap ang kanyang pagkain kaya hindi sila masaya sa kanya. Alam mo naman si Kurt, kapag malungkot siya, halata agad sa kanyang mukha. Napansin ni Alred ang ekspresyong iyon at nilapitan siya. Ipinaliwanag niyang kaya sila tahimik ay dahil masyado nilang ninanamnam ang pagkain. Labis itong ikinasaya ni Kurt. Dumating si Lisa at ipinakilala si Alred sa kanya bilang kabalyero ng lungsod. Sinabi ni Kurt kung gaano niya gustong-gusto ang lungsod at kung gaano kahusay ang pamumuno ni Alred. Pinuri ni Alred ang pagkain ni Kurt, sinabing mula ng kainin niya ito ay gumagaling ang kanyang mga sugat. Imbes na tanggapin ang papuri, sinabi ni Kurt na karaniwan lang iyon kapag masarap ang pagkain. Karaniwan, hindi yun karaniwan para sa iba, pero masasabi mong kung ano ang ordinaryo para kay Kurt ay pambihira para sa iba. Habang sila ay nag-uusap, sumabog ang mga paputok sa langit. Ihinanda ito ni Kurt bilang pagdiriwang para sa napakagandang gabi at lahat ay masayang nanood. Habang masaya ang kanilang gabi, muling nilapitan ni Tristan si Margrave, hindi pa alam kung ano na naman ang kanilang binabalak, pero sigurado akong habang si Kurt ang Atelier Master, sila rin sa huli ang magbabayad sa kanilang mga pagkakamali. Makikita natin ang isang pagbabalik tanaw sa kabataan ni Kurt habang nakatira siya sa isang misteryosong lugar na tinatawag na Host Village. Nilapitan niya si Hildegard, isang batang babae na may kasamang demonyo na abala sa sarili, at tinanong kung siya ba ang anak ng naglalakbay na mga ngalakal. Una siyang hindi pinansin ni Hilda, ngunit sa pagpupumilit ni Kurt na makipag-usap, kahit pa umiyak siya, nagsalita rin ito sa wakas, sinabing ipinagbawal ng kanyang ama ang pakikipag-usap niya sa mga tao sa nayon. Sa tingin ng ama ni Hilda, may pagkakaiba ang mga taga rito at kapag nakihalubilo si Hilda, baka maimpluwensyahan siya ng kanilang pagiging kakaiba. Sa kabila nito, sinabi ni Hilda kay Kurt na sarili lang niya ang kinakausap niya, at sumang-ayon si Kurt, sinabing siya rin ay kinakausap ang sarili. Dito sila nagpakilala sa isa't isa at agad naging magkaibigan. Hindi nagtagal, isinama ni Kurt si Hilda upang ipakita ang mga bahagharing bulaklak sa bundok sakay ng kanyang alagang iron golem. Sa kanilang paglalakbay, nakakita si Hilda ng mga berry at kinain ito nang hindi alam na nakakalason pala ito. Mabuti na lang, kahit bata pa si Kurt, alam niya kung paano gumawa ng lunas. Agad siyang kumuha ng halamang gamot, ginawang paste, at inilagay ito sa bibig niya bago ibahagi kay Hilda sa medyo kakaibang paraan. Dito natapos ang flashback, at isiniwalat na pinapanood pala ni Kurt ang lumang alaala sa kanyang panaginip habang nasa karwahe kasama sina Ulicia at ang grupo ng mga adventurer. Papunta sila sa isang nayon na humihingi ng tulong. Pagdating nila, ipinaliwanag ng pinuno ng nayon ang problema, isang biglaang tagtuyot na nagpapatuyo sa ilog. Dahil dito, namamatay ang mga pananim. Pero hindi nag-aalala si Ulicia, dahil sa mapa ay may malaking imbakan ng tubig sa karatig nayon, at may koneksyon ang daluyan nito sa kasalukuyang nayon. Ang problema, ayon sa pinuno, ay ayaw makipagbahagi ng karatig nayon kahit ilang ulit na silang nakiusap. Kaya humingi sila ng tulong sa Atelier, umaasang makukumbansin nito ang kabilang nayon na magbahagi ng tubig. Pagbalik ni Ulicia sa grupo, nadatnan niya si Danzo na nagsabing umakyat na sa burol ang iba. May isang matandang tagapag-alaga ng mga ibon na may masakit ang likod at si Kurt ang pinapanto upang tumulong. Sa tingin ni Ulicia, kaya na iyon ni Kurt kaya agad siyang sumakay sa kabayo papunta sa kabilang nayon upang makiusap na ibahagi ang tubig. Ngunit pagdating niya at nang magpakilala siya, lumuhad ang pinuno ng nayon at nakiusap na tulungan sila, ubos na rin ang tubig sa imbakan nila.
Hindi alam ni Ulicia ang nangyayari at napadasal na lang siya na sana'y umulan. Biglang dumating ang dalawang taga-nayon at nagsabing may kakaibang nangyari sa itaas ng burol pero hindi nila maipaliwanag. Dali-daling pumunta si Ulicia at nadatnan sina Kans at Sena na nakatitig sa isang malaking lawa. Nagtaka si Ulicia, kung may ganitong lawa, bakit sinasabing may kakulangan sa tubig? Sabi ni Sena, wala pa ang lawa na ito, ilang sandali lang ang nakalipas. Dumating si Kurt na masaya at inosenteng tumatakbo, kaya nagkaideya si Ulicia kung ano ang nangyari. Tinanong niya si Kurt kung bakit siya narito at hindi tinutulungan ang matanda. Paliwanag ni Kurt, nakita raw niyang uhaw na uhaw ang mga ibon kaya naghanap siya ng tubig at nakakuha mula sa isang aquifer, isang batong may nakatagong napakalaking tubig. Dumating ang dalawang pinuno ng nayon at parehong lumuhad sa harap ni Ulicia upang pasalamatan siya sa pagsadyap sa kanila. Si Kurt, ang tunay na utak sa likod nito, ay nakatitig lang sa paghanga kay Ulicia. Akala niya ito ang nakaisip ng solusyon, hindi niya alam na siya pala talaga ang nakalutas ng krisis. Sa pagbabalik nila, nakatanggap sila ng ilang itlog ng ibon bilang pasasalamat. Balak ni Kurt gamitin ang mga itlog para magluto ng masasarap na pagkain gaya ng omelette, kwek-kwek, at siguro pati dessert. Nagtanong siya tungkol kay Lisa, at sinabi ni Ulicia na nasa Lord ng Tycho nito upang magulat tungkol sa pag-atake ng undead. Lumipat ang eksena kina Lisa at Alred na nagkakainan kasama si Mangrave Tycoon. Si Ginoong Baboy ay may kapangyarihang katumbas ng isang duke at sinusubukan niyang mapalapit si Lisa para sa sariling kapakinabangan. Nakikita ni Lisa ang intensyon ni Mangrave pero nananatiling magalang dahil kinakatawan niya ang Atelier, hindi ang pagiging prinsesa niya. Tinangkang kuhain ni Mangrave ang impormasyon tungkol sa Atelier Meister na siyang nagligtas sa bayan mula sa undead ngunit maingat na umiwas si Lisa upang hindi magamit si Kurt sa politika. Inilipat ni Mangrave ang usapan sa bayan kung saan nakabase ang Atelier, na hanggang ngayon ay wala pang pangalan. Sabi ni Lisa, kailangan muna ng opisyal na pagkakatalaga ng isang viceroy mula sa kaharian. May kapangyarihan si Mangrave na magtalaga ng viceroy sa kanyang nasasakupan at nagpapahiwatig siya ng kagustuhang italaga si Kurt. Agad naisip ni Lisa ang totoong layunin niya na mapasailalim si Kurt sa kanyang direktang pamumuno. Ngunit dahil hindi pa alam ni Kurt na siya ang Atelier Meister, hindi ito maaaring payagan ni Lisa kaya sinabi niya kay Mangrave na hindi niya pwedeng magdesisyon mag-isa sa ganitong mahalagang usapin. Nagdududa si Mangrave sa tugon ni Lisa, lalo na't siya ay prinsesa at opisyal na kinatawan ng Atelier. Itinuro niya na inaasahan niyang may kapangyarihan si Lisa, kung hindi man ganap, ukol sa mga desisyong tulad nito. Lubos na nabigla si Lisa, natigilan at hindi agad nakasagot, at lalo pang kinabahan ng lumingon si Mangrave kay Alred. Tinanong ni Mangrave si Alred, ang general ng mga kabalyero ng bayan, kung may tutol ba siya sa pagtatalaga ng Atelier Meister bilang viceroy. Ang tanging inaasahan ni Lisa ay tumanggi ito, dahil hindi alam ni Alred ang sitwasyon ni Kurt. Dahil walang alam si Alred, agad niyang tinanggap ang mungkahi. Kaya muling sumingit si Lisa at muling tumutol. Dahil dito, tinanong ni Mangrave kung may itinatagong kapintasan o kakulangan ng Atelier Meister kaya hindi siya karapat-dapat. Na-offend si Lisa at, hindi na napigilan, ipinagmalaki niyang walang mas higit pa sa talento ng Atelier Meister sa buong bansa. Nagkamali siyang labis na pinuri si Kurt na siyang naging kumpirmasyon ni Mangrave. May ngiting tagumpay, idineklara ni Mangrave na itatalaga nga ang Atelier Meister bilang viceroy. Bumalik si Liselotte sa Atelier na may dalang nakakabiglang balita, balitang nagpayanig sa lahat. Nag-aalala si Ulicia na baka kailangang ipakita si Kurt sa lahat bilang Atelier Master, na imposible dahil hindi niya alam na siya nga iyon. Nagmungkahi siyang maghanap ng iba para magpanggap, pero hindi ito uubra dahil kilala na ng mga kabalyero si Kurt at alam nila ang kanyang tunay na pagkatao. Kaya sino ang maniniwala kung iba ang ipapalit na hindi kasing galing o lakas niya? Pumayag si Lisa sa mungkahi ni Ulicia noong una, pero nang maisip niyang ang pagpili ng iba ay parang pagpapalit sa kanyang kasintahan, napasigaw siya at sinabing hindi niya hahayaan iyon. Walang ibang maaaring pumalit kay Kurt sa lungsod na ito, sa mundo pa nga. Tinanong niya kung nasaan si Kurt, at pabirong sagot ni Ulicia ay nag-aalaga ito ng bata. Sandali, may anak ang kasintahan niya na hindi niya anak. Kung may taong sobrang delusional sa lungsod na ito, si Lisa iyon. Napasigaw siya na kahit anak iyon ng iba, aampanan niya ito at palalakihin. Sobra man ito, alam niyang prinsesa siya at may kapangyarihang gawin ang lahat ng gusto niya. Nang aasar lang si Ulicia, wala namang anak si Kurt, kundi inaalagaan lang ang itlog na nakuha nila mula sa lungsod na binisita nila, at malapit na itong mapisa. Dahil alam ni Ulicia na hindi basta-basta ang ginagawa ni Kurt,
nag-aalala siya kung ano ang lalabas sa itlog. Tama nga siya, dahil sumigaw si Kurt at tinawag sila, napisa na ang itlog. Samantala, pagod na si Mimiko sa dami ng ulat sa kanyang mesa. Nagrereklamo siya kay Lady Ophelia, na sinabing parang malalaglag na ang maskara niya. Tungkol sa mga ulat, sinabi ni Ophelia na napatay si Bishop Tristan at natagpuan ang kanyang katawan. Pinaniniwala ang pinatay siya ng Poland Church, na naghahanap ng dapat sisihin sa kabiguan ng pagtawag sa Demon Lord. Tinanong ni Ophelia si Mimiko kung gusto niyang patayin si Marlfist. Bagaman gusto ni Mimiko, alam niyang sinabi ni Kurt kay Marlfist na dadalawin niya ito sa kulungan, kaya baka magalit si Kurt kung papatayin niya ito. Mabuti na lang para kay Marlfist, ang relasyong hindi niya pinahalagahan noon ay siyang dahilan kung bakit buhay pa siya ngayon. Tungkol kay Kurt, nakatanggap si Mimiko ng liham na ikinagulat niya, ang itlog na inaalagaan ni Kurt ay naging batang babae. Kailangan niyang tanungin si Ulicia kung ano ang magiging kapalaran niya, dahil siya ang unang nagsabing nag-aalaga si Kurt ng bata. Ang biro niyang hula ay naging totoo, at masyado siyang nagulat para makapag-isip. Tinawag niya ang lahat para sa isang pulong, at ang batang babae ay umupo sa kondanga ni Kurt, hinawakan ang kanyang pisngi, at tinawag siyang, Papa. Kahit bagong pisa lang, mukha siyang batang 3 taong gulang. Ipinaalala ni Ulicia kay Kurt na imposibleng manggaling ang isang bata sa itlog, at sinabing isa itong halimaw. Sa kasamaang palad, kailangan niyang kunin ang bata mula kay Kurt. Nang tanungin siya ni Kurt kung ano ang gagawin niya rito, sagot ni Ulicia, papatayin niya ang bata. Ayaw niyang pakawalan, hindi siya naniniwalang kayang patayin ng inosenteng bata ang lahat. Hinailan niya palayo ang bata sa kanyang ngunit nakiusap siyang siya ang mananagot sa sanggol. Tumanggi siya, ngunit tiningnan siya ng bata at hinawakan ang kanyang pisngi, tinawag siyang mama. Napaluha siya agad, inisip ang kinabukasan nila ni Kurt kasama ang bata bilang unang anak na babae. Parang alam ni Lisa ang iniisip niya, kaya ibinalik siya sa realidad at sinabing hindi anak nila ni Kurt ang bata. Iginiit niyang hindi niya iniisip na anak niya ang bata, at hinailan ni Lisa palayo ang bata mula sa kamay niya. Nang mapunta ang bata sa kamay ni Lisa, hinawakan din ito ang kanyang pisngi at tinawag siyang mama. Napaluha rin siya, nabitawan ang bata, at binuhat ito ni Sena. Tinawag siyang ate ng bata, at habang nilalasap niya ang bagong tawag sa kanya, dumating si Lisa na gusto ring tawaging mama. Pinaliwanag din ni Kans kay Ulicia na wala namang dahilan para patayin ang bata, at kung matuturuan ito ng maayos kahit masama siya, maaari siyang maging mabuti. Walang nagawa si Ulicia kundi pumayag. Naisip ni Lisa kung anong pangalan ang ibibigay sa sanggol. Iminungkahi niyang dahil tinawag siyang mama, paghaluin ang pangalan niya at ni Kurt kaya pinili niya ang pangalang Kururi. Tumanggi si Ulicia, dahil tinawag din siyang mama ng bata, kaya naisip niyang pangalanan ito ng Yakuri. Nagsimula silang mag-away at magtalo, at sa lakas ng ingay nila, nagising ang kakaibang sanggol. Tinawag sila ng sanggol at nagtanong kung bakit sila nag-aaway. Hinawakan niya ang kamay nila at natahimik silang lahat. Napagdesisyonan nilang hindi na mahalaga kung sino ang unang pangalan sa pangalan ng bata. Nakita nila kung paanong binigyan ng sigla ng sanggol ang grupo, at kung gaano sila kasaya na kasama ito. Napagtanto ni Kurt na maaaring siya ang magsasama-sama sa kanilang lahat, kaya iminungkahi niyang pangalanan siyang Akuri, na ang ibig sabihin ay, area. Tinanggap ito ng lahat at natuwa ang bata sa kanyang bagong pangalan. Sa kabila ng masayang sandali, nananatiling may pag-aalinlangan si Ulicia sa kakaibang bata. Pinadala niya ang buhok at laway ng bata kay Mimiko para ipatest, dahil siya ang magpapasya kung ano ang gagawin sa bata kinabukasan. Ginawa ni Kurt ang isang silid para sa bata sa bahay. Masaya si Akuri, ngunit para kay Ulicia, hindi ito silid kundi isang kuweba. Ginawa niya itong walang bintana at may mahika para sa seguridad, sakaling totoong ang masama ang bata. Bilang karagdagang pag-iingat, sinigurado ni Ulicia na hindi muna magkikita sina Lisa at Akuri hanggang may resulta na mula kay Mimiko. May kailangan siyang ayusin kasama si Kurt kaya tinawag niya ito para umalis. Gusto sanang sumama ni Akuri, pero sinabi nilang hindi siya pwedeng sumama. Inutusan niya si Sena na bantayan muna ang bata habang wala sila. Sa daan, sinabi niya kay Kurt na kailangan nilang tapusin agad ang pakay nila para makabalik na kay Akuri. Biglang may narinig siyang iyak ng bata sa loob ng karwahe. Tinanong niya si Kurt kung narinig din niya iyon, at nang sabihin nitong oo, tiningnan niya ang loob ng karwahe at nagulat nang makita si Akuri na nakaayos doon. Pinag-isipan nila kung palihim itong sumama. Hindi nila ito pwedeng isama sa biyahe dahil mag-aalala ang mga tao sa bahay, kaya kailangan nilang ibalik siya. Sa kabutihang palad, may babaeng sakay ng kabayo sa likod nila kaya hiniling ni Ulicia na siya muna ang magbantay habang wala sila.
Naisip ni Kurt kung ano nga ba ang dahilan ng pag-aalala ni Ulicia, hindi dahil ayaw niya sa bata, kundi dahil iniisip niya ang kapakanan ng lahat. Nagtanong siya sa sarili kung tama ba ang desisyong ginawa niya, at kung anong gagawin niya kung talagang masama ang bata. Dumating si Ulicia at pinutol ang kanyang pag-iisip. Alam niya ang iniisip ni Kurt, at alam din niyang may punto ito. Pero wala namang nakakaalam kung ano ang magiging kinabukasan ng bata, kaya wala rin namang tama o mali sa kanila. Nakatayo silang lahat habang lumapit ang isang matandang lalaki para paalalahanan sila sa kanilang misyon para iligtas ang syudad. Sabay na tumugon ng masaya sina Akuri at Kurt, habang si Ulicia ay nanatiling tahimik sa gitna ng kasiyahan ng dalawa. Tinukoy si Kurt bilang ang bayani na naglalakbay at si Akuri bilang kanyang tagapaglingkod. Hinihiling ng matandang lalaki sa kanila na iligtas ang mundo mula sa hari ng mga demonyo. At buong determinasyon nilang sinagot na gagawin nila ang kanilang makakaya. Dumating naman ang manugang ng matanda, ipinaliwanag na may tupak na ang kanyang ama kamakailan at kung ano-ano na lang ang sinasabi. Kaya sinabi niya kina Kurt at Ulicia na huwag seryosohin ang kanyang mga sinasabi. Sa anumang kaso, nagpasalamat siya sa kanilang lahat sa pagpunta, at isiniwalat na siya ang kliyenteng humiling ng kanilang tulong. Bago niya ipaliwanag ang trabaho, nagpahayag muna ang babae kung gaano kaayos tingnan ang mag-asawa kasama ang kanilang anak, dahilan para parehong maasiwa sina Kurt at Ulicia. Bago pa man maitama nina Ulicia at Kurt ang pagkakaintindi, lalo pa itong pinalala ni Akuri, tinawag si Kurt na kanyang papa at si Ulicia na mama, na para bang marami siyang ina. Namula ang mukha ni Ulicia na parang kamatis, at sa pagkagulat ay hindi niya alam ang sasabihin. Samantalang si Kurt ay nag-aalala kung nasaktan niya si Ulicia at nagpa siya na bumawi sa pamamagitan ng pagsusumikap. Kaya tinanong niya ang babae tungkol sa trabaho, at ipinaliwanag nitong may pagawaan sila ng baboy at lahat ng mga baboy ay namumutla. Hindi na rin sila kumakain kamakailan. At kung magpapatuloy ito, mamamatay silang lahat. Habang si Akuri ay umaastang parang inosenteng bata at pinapakain ng damo ang mga baboy, tiningnan ni Kurt ang bukid at natukoy ang ugat ng problema. Naniniwala siyang ina-heat stroke ang mga baboy at inalok ang babae na ihanda ng pagkain para maibsan ito. Pumayag ang babae at iniwan si Kurt upang gawin ito, sabay sabing kailangang ilakad muna ang kanyang biyenan. Bago simulan ng trabaho, hinanap ni Kurt si Ulicia at nakita niya itong nasa parehong pwesto pa rin, at ang mukha ay kasing pula pa rin ng rosas. Hindi niya mapigilan ang pag-iisip tungkol sa posibilidad ng pamumuhay na mag-asawa kasama si Kurt. At napansin iyon ni Kurt, ngunit ang akala niya ay galit na galit si Ulicia. Kaya para bumawi, agad siyang nagtrabaho sa paggawa ng pagkain habang masayang tumatakbo si Akuri sa paligid. Pagkatapos, pinakain niya ang mga baboy. Nang bumalik sa katinoan si Ulicia, sinampal niya ang sarili ng paulit-ulit dahil pinayagan niyang mahulog ang sarili sa maruruming imahinasyon. Sinubukan niyang kumbansihin ang sarili na hindi siya naaakit sa lalaking walang utak at ginagawa lang niya ang kanyang propesyonal na tungkulin upang protektahan ito sa lahat ng paraan. Pero habang tinitingnan niya si Kurt, bumilis ang tibok ng kanyang puso, iniisip kung ano ang ibig sabihin ng mga damdaming iyon. Biglang lumipad ang isang dragon sa ibabaw niya at bumaba sa harap ni Kurt at Akuri. Nataranta si Ulicia, pero wala naman palang masamang balak ang dragon, dumating lang ito para kumain ng pagkain na inihanda ni Kurt. Pinakalma siya ni Kurt, sinabing normal lang ito sa mga probinsyang gaya ng kanilang nayo na dumadating ang mga dragon upang kumain ng pagkain para sa mga hayop. Alam ni Ulicia na hindi ito normal kahit kailan. Pero hindi na lang siya nakipagtalo kay Kurt tungkol dito. Unang beses ni Akuri makakita ng ganoong kagilas na nilalang at literal niyang tinanong sina Kurt at Ulicia kung pwede ba niyang haplasan ang asong iyon. Ipinaliwanag ni Kurt sa kanya na hindi ito aso at tinuruan siya na ito ay batang dragon. Nakaamoy ng dugo si Ulicia at nagpasya siyang tingnan ito, at doon niya natagpuan ang isang phantom member ng pangkat na tagaprotekta ni Mim Iko na inatas ang bantayan si Kurt, walang malay. Sa sandaling iyon, may gumalaw sa likod ng mga palumpong kaya mabilis na naglabas ng espada si Ulicia. Ilang segundo lang, nakarinig si Kurt ng tunog ng nagsasalpukang espada mula sa malayo, pero bago pa niya makita kung ano ang nangyayari, sumigaw si Ulicia at sinabihan siyang kunin si Akuri at tumakas. Binuhat ni Kurt si Akuri, pero bago sila makaalis, lumabas ang umatake na may matutulis na kuko gaya ni Wolverine at inutusan silang ibigay sa kanya ang bata. Sa halip, maling akala ang pumasok kay Kurt, iniisip niyang ang tinutukoy na bata ay ang batang dragon kaya tinanong niya kung isa ba itong dragon hunter. Pero hindi ganoon ang iniisip ni Ulicia, at nakaramdam ng mas masamang balak, kaya muli niyang sinigawan si Kurt na umalis na agad. Mas matalino pa ang baby dragon kaysa sa ating bida,
Mabilis nitong sinunggaban sina Kurt at Akuri gamit ang bibig nito at lumipad palayo. Si Ulicia naman ay sandaling napahanga kay Kurt dahil nagawa nitong paamuin ng isang dragon na kilalang hindi pala kaibigan sa tao. Humarap siya sa kalaban, tinabla ang atake nito gamit ang kanyang espada, pero hindi siya makakatagal ng matagal sa laban kontra sa bagong kontrabida. Habang pinapabagsak siya ni Miss Wolverine mula Lazada, hirap na bumangon si Ulicia. Hiniling niyang ipaliwanag kung sino ang tinutukoy nitong bata, ang dragon ba o si Akuri. Hindi na nag-abala ang babae na sagutin yun dahil sa tingin niya ay mamamatay rin naman si Ulicia at wala siyang magagawa. Bilang patunay, nadisarmahan niya si Ulicia at sinugatan ang tiyan nito, dahilan upang ito'y lumuhad. Pero patuloy pa rin sa paglaban si Ulicia at ibinato ang mahiwagang kristal ni Kurt bilang huling paraan, na para bang granada. Samantala, naglalakad ang babaeng kliyente kasama ang kanyang biyenan ng makarinig siya ng malakas na tunog at nagtaka kung ano iyon. At sabi ng kanyang ama, iyon ang hari ng mga demonyo na namimansala. Pero gaya ng dati, hindi niya ito sineryoso. Akala ni Ulicia na tapos na ang laban. Pero lumabas ang babae mula sa lupa, ipinapakita ang kanyang mga sungay, ibig sabihin isa siyang demonyo. Marahil siya ang hari ng mga demonyo na binabalaan sa kanila ng matandang lalaki. Kinumpirma ito ng babaeng demonyo, isiniwalat na alam niyang natalo na ng grupo ni Ulicia ang isang panginoon ng demonyo, kaya napagtanto ni Ulicia na matagal na pala silang binabantayan simula ng salakayin ang lungsod. Naisip ni Ulicia kung ano ang dapat niyang gawin ngayon. Wala na siyang sandata, kaya sumuko na lang siya, umaasang ligtas si Kurt kahit sandali, kung sakaling bumalik ito sa kanilang bayan kasama ang dragon. Sa sandaling iyon, nang aminin niyang ito na ang wakas, masaya siyang kahit papaano, na ipagtanggol niya si Kurt. Ngunit ang tunog na narinig niya sa kanyang tabi ang bumalik sa kanya sa realidad. Ang boses na iyon, ang taong iyon ay walang iba kundi si Kurt. Hindi siya makapaniwalang bumalik si Kurt para sa kanya. Maraming kaisipan ang lumipad sa kanyang isipan. Bumalik ba siya kasama ang dragon? May mga kasanayan ba siyang dragon para lumaban? Pero kahit gusto niyang lumaban, napakahina ng kanyang kakayahan sa labanan. Nasabi ko bang mahina? Ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay sadyang pinakamasama. Hindi niya ma-imagine na mawala ang mismong taong pinuprotektahan niya. Lalong lumala ang sitwasyon nang ihagis ng dragon si Kurt sa puno. Oo, tama siya. Ang pagsakay sa dragon ay hindi nagpabuti kay Kurt sa pakikipaglaban. Siya pa rin ang parehong karaniwang tao. Sayang naman, tumakbo siya papunta rito, tinatanong kung bakit ito bumalik, bakit ito nagpa siya na mamatay kahit alam niyang hindi siya marunong lumaban. Inamin ni Kurt na padalos-dalos ang kanyang desisyon, ngunit bumalik siya upang makatakas kasama siya. Hindi pa siya nakakabawi sa katotohanan iyon nang makarinig siya ng isa pang tunog. Ano bang araw ito? Nakita niya ang ilang mga baboy na tumatakbo papunta sa kanila. Ang alikabok na nilikha ng mga ito ang nakadistract sa demonyo at sumakay sila sa isa sa mga baboy upang makatakas. Habang nasa ibabaw ng baboy, tinanong niya si Kurt tungkol kay Akuri at sinabi nitong, si Akuri ay nasa ligtas na lugar, naghihintay sa kanila. Tinanong din niya si Kurt kung normal ba ang ginawa nito. Bakit niya piniling mamatay? Inamin ni Kurt na iyon ang pinakapadalus-dalos na desisyon niya, ngunit hindi niya kayang iwan ang isang mahalagang tao sa kanya upang mamatay habang siya'y tumatakas. Walang emosyon sa kanyang loob. Tinawag lang siyang mahalagang tao. Kung ikukumpara kay Lizelot na isang ilusyonada, alam niyang kapag tinawag siyang mahalaga, ibig sabihin bilang kaibigan. Gayunpaman, nakaramdam siya ng lungkot at saya. Bakit siya kinikilig para kay Kurt? Ibig bang sabihin nito, in love siya rito? Wala na siyang oras upang pag-isipan ang lahat ng ito nang biglang may apoy na dumaan sa mga baboy. Nawala ang mga baboy at sabay silang nahulog. Bumalik ang demonyo, may dalang apoy. Hiniram niya ang espada ni Kurt upang lumaban. Hindi talaga niya balak lumaban. Alam niyang wala siyang lakas upang talunin ang demonyo. Bumalik si Kurt upang iligtas siya dahil nagtitiwala ito sa kanya, kaya hindi niya maaaring sirain ang tiwalang iyon. Plano niyang gamitin ang teknik na fireblazing upang putulin ang apoy. Isa itong napakasensitibong teknik na hindi pa niya kailanman nagamit ng maayos, ngunit sinubukan pa rin niya. Tinangka niyang putulin ang apoy, ngunit hindi ito umubra. Sa kabila nito, wala siyang galos. Nakita niya si Akuri sa kanyang ulo at napagtanto niyang inalis ng demonyo ang apoy. Ano ang ibig sabihin nito? Si Akuri ba ang batang hinahanap ng demonyo? Mananatili ang mga tanong na ito sa kanyang puso, walang sagot. Bago pa siya makapagsalita, nawalan siya ng malay at umalis ang demonyo. Agad siyang pinagaling ni Kurt at hinawakan ni Akuri ang kanyang mukha at sinabi na magiging ayos siya. Damilat siya at sumagot na ayos lang siya. Maraming tanong ang nasa kanyang isipan.
Ang unang tanong niya ay paano nakatalon si Akuri sa kanyang ulo kanina. Tinanong niya kung ano ang nangyari at sa kanyang pagkabigla, sinabi ni Kurt na hindi tumalon si Akuri. Sa katunayan, malayo ito sa kanila noong nangyari ang insidente, kaya ibig sabihin ay gumamit ito ng teleportation magic. Iyon ang pinakanakagugulat sa lahat. Alam ni Ulishiya na ang teleportation portal ay hindi pa isang develop na mahika sa kanilang mundo. Kahit sa mga taong nagtangkang gamitin ito, itinuturing pa rin itong hindi perpekto. Mas lalong nakakagulat na nag-teleport si Akuri nang walang gamit na teleportation stone. Tinanong niya kung kaya niya ulit gawin iyon, ngunit ang sagot ni Akuri ay hindi. Bago pa siya makapagtanong pa, dumating si Pig at tinawag ang kanilang pansin sa mga may sakit na baboy. Agad na tumulong sina Kurt at Akuri upang pagalingin ang mga ito at ibinalik ni Ulishiya ang mga baboy sa babae. Tinanong siya ng babae tungkol sa kanyang asawa at sa halip na itama ito, sinabi na lang niyang tinulungan siya ng isang taga-nayon at pumunta ito upang magpasalamat. Ang taga-nayon ay walang iba kundi ang dragon. Habang lumilipad sila, tinawag ng dragon ang pansin ni Kurt at umalis ito. Sina Akuri at Ulishiya ay magkasamang bumiyahe. Patuloy na iniisip ni Ulishiya si Akuri. Tinanong niya ito kung siya ba ang nag-alis ng mahika at sinabi ni Akuri na hindi, kaya ibig sabihin ng demonyo ang nag-alis nito. Bakit niya ginawa iyon? Dahil ba kay Akuri? Lahat ng tanong na ito ay nananatiling misteryo sa kanyang isipan. Kailangan niyang imbestigahan pa si Akuri at buti na lang at buhay pa siya upang gawin iyon. Bigla nilang nakita ang dragon na bumabalik kasama si Kurt at mayroon itong bisita. Ang bisita ay ang demonyo. Maraming tanong na kailangang sagutin at nagsimula na siyang sumagot. Totoo nga, nang dalhin siya ng dragon, nakita niya ang demonyo na sugatan. Hindi niya alam ang gagawin. Kaya nagkusang loob siyang gumawa ng lunas para dito. Tinanong siya ng demonyo kung ano ang ginagawa niya. At nang sabihin niyang antidote ito, tinawag siyang tanga sa kagustuhang iligtas ang kanyang kalaban. Inamin niyang siya ay hanggal, ngunit hindi niya ito nakikitang kaaway. Dahil kung hindi nito inalis ang spell, patay na sina Akuri at Ulishiya. Dahil sa isang kabutihan, kailangang suklian ito ng kabutihan. Gumawa siya ng lunas at pinainom ito sa kanya. Uminom ito. Biglang nakaramdam ng sigla ngunit nahulog ulit. Inamin ni Kurt na nilagyan niya ng pampatulog ang lunas at matutulog ito ng mga 3 araw. Kahit gusto pa niyang tulungan ito, nananakit ito ng tao. Kahit isa siyang demon hunter, hindi siya dapat nananakit ng tao, at iyon ang kanyang parusa. Nagulat ang demonyo, ngunit isinakay siya ni Kurt sa kanyang kariton. Ang makita ang demonyo ay nagdulot kay Ulishiya ng kalmadong damdamin. Ito ba'y panganib? Ayos lang ba ito? Hindi niya alam. Gayunpaman, umuwi siya. Ang makauwi matapos ang ilang araw ay isang kaginhawaan para sa kanya. Para bang matagal na siyang wala sa kanilang bahay. Sa wakas, nakabalik na siya. Niyakap si Akuri ni Sena at iba pa dahil nag-aalala sila sa kanya. Dumating din si Lislot upang yakapin siya. Alam ni Ulishiya na hindi dapat magkalapit sina Lislot at Akuri, ngunit masaya ang araw na ito, kaya pwedeng palampasin. Habang abala siya sa kanyang mga iniisip, may isang lalaking bumaba mula sa atelier. Lalong lumala nang ipakilala ni Lislot ang lalaking ito bilang bagong master ng atelier. Iniisip niyang siya ang ipakikilala sa mundo kapalit ni Kurt. Ngunit hindi siya sinabihan tungkol dito, kaya tulala siya. Ang cute na babaeng ito ay hindi talaga makakuha ng pahinga sa mga batang inaalagaan niya. Salamat sa panunood. Kung gusto niyo pa ng ganitong content, comment niyo lang, like and subscribe na din kayo mga lods.